Ang kwento ng mga pirata ay nagsisimula sa isang marahas na pag-atake sa isang cruise ship ng malupit na pirata na si Alvida. Kasama sa kanyang mga tauhan na si Kobe, isang mahiyain na bata na nangangarap maging isang marine ngunit natatakot tumakas mula sa kamay ni Alvida. Isang araw, natagpuan ni Kobe ang isang bariles na lumulutang sa dagat. Sa kanyang pagkabigla, lumabas mula sa bariles ang isang batang nagngangalang Monkey D. Luffy. Mabilis na ipinakita ni Luffy ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng madaling pagtalo sa tauhan ni Alvida. Inamin niya na siya ay may kapangyarihan mula sa gum-gum fruit na nagpalit ng kanyang katawan sa goma. Na-inspire siya sa tapang ni Luffy, sa wakas ay ipinagtapat ni Kobe ang kanyang pangarap na maging isang marine. Matapos talunin ni Luffy si Alvida at palayain si Kobe mula sa kontrol nito, naglayag sila gamit ang isang maliit na bangka. Sa kanilang paglalakbay, ibinunyag ni Luffy ang kanyang pangarap, ang maging hari ng mga pirata, at binanggit ang kanyang plano na kuhanin at i-recruit si Roronoa Zoro, isang kilalang pirate hunter, upang sumali sa kanyang crew. Pagdating nila sa isang isla kung saan matatagpuan ang isang malaking base ng marine, natagpuan ni na Luffy at Kobe si Zoro na nakatali sa isang poste sa gitna ng bakuran. Kahit na nakagapos, kilala si Zoro bilang isang mabangis na mandirigma. Agad na inalok ni Luffy si Zoro na sumali sa kanyang crew, ngunit tumanggi si Zoro. Sa bayan, nakilala nila ang isang batang babae na nagngangalang Rika, na nagsabi sa kanila kung paano dinala ni Helm Epo, ang mayabang na anak ni Captain Morgan ang kanyang alagang lobo sa bar at tinakot ang mga tao. Pinabagsak ni Zoro ang lobo upang protektahan ang lahat, ngunit gumanti si Helm Epo sa pamamagitan ng pagpapatali kay Zoro sa poste. Nangako si Helm Epo kay Zoro na kung makakayanan niya ang 30 araw ng walang pagkain o tubig, ay palalampasin niya si Rika at ang kanyang ina. Gayunpaman, kalaunan ay ibinunyag ni Helm Epo ang kanyang plano na ipapatay si Zoro kinabukasan, na di sinunod ang kanyang pangako. Nagngingit-ngit sa galit si Luffy sa kawalang katarungan, kaya't binugbog niya si Helm Epo, na agad na tumakbo upang magsumbong sa kanyang ama. Determinado si Luffy na iligtas si Zoro, kaya't pumasok siya sa base ng marine upang kunin ang 3 espada ni Zoro habang si Kobe ay sinusubukang kalagan ito at ipaliwanag ang sitwasyon. Si Captain Morgan, isang malupit na pinuno na namumuno sa isla gamit ang kamay na bakal, ay nag-utos ng pagpatay kay Luffy at Zoro. Habang nagpapaputok ang mga marine, ginamit ni Luffy ang kanyang katawan na goma upang protektahan sila mula sa mga bala. Matapos maibalik ang kanyang mga espada, tinanggap na ni Zoro ang alok ni Luffy at pumayag na sumama sa kanyang crew. Magkasamang hinarap nila si Captain Morgan, at pagkatapos ng isang matinding labanan, napabagsak ni Luffy si Morgan. Tinangka ni Helm Epo na gawing bihag si Kobe, ngunit mabilis siyang pinabagsak ni Luffy, habang tinalo naman ni Zoro si Morgan bago pa ito makapagpahayag ng panibagong panganib. Pagkatapos ng labanan, nagsalo-salo sina Luffy, Zoro, at Kobe ng pagkain kasama sina Rika at ang kanyang ina sa isang lokal na kainan. Gayunpaman, dahil ngayon ay itinuturing na silang mga pirata, pinakiusapan sila ng mga marine na umalis sa isla. Pinili naman ni Kobe na manatili at sundan ang kanyang pangarap na maging isang marine. Habang naghahanda sina Luffy at Zoro na umalis, nag-isip si Luffy ng plano upang protektahan ang pangarap ni Kobe na maging isang marine. Upang kumbinsihin ng mga marine na walang kaugnayan si Kobe sa kanila, kunwari binugbog ni Luffy si Kobe hanggang halos mawala ng malay. Bagamat masakit sa kanya ang gawin nito, naintindihan naman ni Kobe ang layunin nito. Pagkatapos, opisyal nang humiling si Kobe na sumali sa mga marine at kaagad tinanggap siya. Habang naglalayag sina Luffy at Zoro palayo, nagbigay pugay ang mga marine, kabilang si Kobe, bilang pasasalamat sa kanilang pagliligtas sa bayan. Sa isang eksena sa nakaraan, makikita ang 7 taong gulang na si Luffy sa isang bar na puno ng mga tauhan ng piratang si Red-Haired Shanks. Paulit-ulit na nakiusap si Luffy kay Shanks na isama siya sa paglalakbay sa dagat, ngunit tinanggihan ito ng kapitan ng pirata, sinasabing napakabata pa niya. Naputol ang kanilang usapan nang dumating ang isang bandido na nagngangalang Higuma na nagdemand ng mga bariles ng alak. Inalok siya ni Shanks ng huling bote, ngunit binasag ito ni Higuma at ininsulto si Shanks dahil sa hindi paglaban. Umalis si Higuma, at sa halip na magalit, pinagtawanan lang ito ng mga pirata, ngunit nagalit si Luffy dahil hindi ito maintindihan kung bakit hindi lumaban si Shanks. Sa galit at pagkadismaya, hindi sinasadyang kinain ni Luffy ang isang kakaibang prutas na kulay ube na nakalagay sa bar. Nang mapansin ni Shanks, nagpanik ito, ngunit huli na ang lahat. Nakain na ni Luffy ang Gumaw Gum Fruit, isang devil fruit na nagpalit sa kanyang katawan upang maging goma, ngunit isinumpa siyang hindi na muling makakalangoy. Kalaunan, muling nakasalubong ni Luffy si Higuma at ang kanyang mga tauhan. Sa pagkakataong ito, kinidnap nila si Luffy at dinala sa dagat.
Itinapon ni Higuma si Luffy sa tubig, alam niyang hindi ito marunong lumangoy, habang pinagtatawanan ni Higuma ang paghihirap ni Luffy, lumitaw mula sa kailaliman ng isang siking at nilamon si Higuma, pagkatapos, nilingon ng halimaw si Luffy at handa na siyang salakayin, ngunit bago ito mangyari, dumating si Shanks at sinagip si Luffy, sa isang tingin lamang, napalayo ni Shanks ang siking, ngunit kapalit nito ang kanyang kaliwang braso. Habang umiiyak si Luffy at mahigpit na kumakapit kay Shanks, ngumiti lang si Shanks at sinabing ayos lang basta't ligtas si Luffy. Bago pa man umalis si Shanks sa nayon, ipinahayag ni Luffy ang kanyang pangarap na maging isang pirata, bumuo ng crew na mas malakas pa kaysa kay Shanks at maging hari ng mga pirata. Naantig si Shanks sa determinasyon ni Luffy, kaya't iniwan niya kay Luffy ang kanyang minamahal na sombrero, na may pangakong ibabalik ito kapag naging isang dakilang pirata na siya. Balik sa kasalukuyan, pinatalsik ni Luffy ang sarili sa ere gamit ang kanyang goma upang hulihin ang isang ibon, ngunit sa halip, nahuli siya ng ibon, naiwang mag-isa si Zoro sa bangka at pilit na humahabol sa pamamagitan ng sagwan. Sa kanyang paglalakbay, nasagip niya ang tatlong castaway na dating tauhan ni Buggy the Clown. Lumipad ang ibon na may daladalang si Luffy hanggang sa mapadpad ito sa isang bayan, kung saan ito ay binaril at bumagsak. Nahulog si Luffy sa harapan ni Nami, isang tusong magnanakaw na tinutugis ng tauhan ni Buggy matapos nakawin ang mapa ng Grand Line. Sinamantala ni Nami ang pagkakataon at nilito ang mga tauhan ni Buggy sa pagsasabing si Luffy ang kanyang boss amo, dahilan upang makatakas siya. Matapos talunin ni Luffy ang mga tauhan ni Buggy, iminungkahi ni Nami na magtulungan sila. Nang malaman ni Luffy na isa siyang navigator, inalok niya si Nami na sumali sa kanyang crew, ngunit matindi pala ang galit ni Nami sa mga pirata kaya tumanggi siya. Niloko ni Nami si Luffy upang magpatali ito at dalhin kay Buggy, kunwari sumasali siya sa grupo ng clown na pirata, bilang pagsubok sa kanyang katapatan, inutusan ni Buggy si Nami na patayin si Luffy, ngunit hindi nagawa ni Nami na gawin ito, nang magtangkang salakayin siya ng tauhan ni Buggy, dumating si Zoro sa tamang oras upang iligtas ang kanyang kapitan. Nakilala agad ni Buggy si Zoro bilang kilalang pirate hunter at agad siyang hinarap. Sa unang tingin, tila natalo ni Zoro si Buggy sa pamamagitan ng paghiwa-hiwalay sa kanyang katawan, ngunit sa pagkagulat ng lahat, buhay pa rin si Buggy. Ibinunyag niya na nakain niya ang chop-chop fruit na nagbigay sa kanya ng kakayahang paghiwalayin ang kanyang katawan at maging immune sa pagkaputol. Bagamat sugatan, nagawa pa rin ni Zoro na buhatin ang hawla kung saan nakakulong si Luffy at tumakas kasama si Nami. Sa kanilang pagtakas, nakatagpo nila ang isang maliit na aso na nagngangalang Chow Chow na nagbabantay sa tindahan ng kanyang yumaong amo ng buong katapatan. Alam man niyang wala na ang kanyang amo, nanatili si Chow Chow upang protektahan ang tindahan. Ngunit dumating si Moji, ang beast tamer ng grupo ni Buggy, kasama ang kanyang higanteng leon na si Richie. Madaling natalo ng leon ang maliit na aso at sa gitna ng kaguluhan, hindi sinasadyang nabuksan ni Richie ang hawla ni Luffy, na nagpadapo sa kanya sa ere. Sa kabila ng matapang na pagtatanggol ni Chow Chow, wala siyang laban sa mabangis na leon. Sa huli, sinunog ni Moji ang tindahan, na siyang pinakamamahal ni Chow Chow. Nakita ni Luffy ang pagkasira ng tindahan at ang labis na sakit na naramdaman ni Chow Chow. Sa tindi ng galit ni Luffy, nag-alab ito at nagbigay ng matinding suntok kay Moji na agad niyang pinabagsak. Naantig si Nami sa kabutihan ni Luffy kay Chow Chow, kaya't pumayag siyang pansamantalang makipagtulungan kay Luffy, dala na rin ang kanyang galit sa grupo ni Buggy. Habang lumalala ang kaguluhan, nagalit ang alkalde ng bayan dahil sa pananakot ni Buggy, tumakbo siya upang harapin ang pirata, ngunit pinigilan siya ni Luffy, hinimatay ito upang maiwasan ang tiyak na pagkamatay. Samantala, si Zoro, na sugatan pa rin, ay nakipaglaban kay Cab Aji, ang pangalawang in-command ni Buggy. Sa kabila ng kanyang mga sugat, nanaig ang husay ni Zoro at natalo niya si Cab Aji. Habang nakikipaglaban si Zoro, lihim na naghanap si Nami ng mapa ng Grand Line. Samantala, hinarap naman ni Luffy si Buggy, na napagtanto na maaari niyang saktan si Luffy sa pamamagitan ng paghiwa sa katawan nitong goma. Lumala ang laban ng masira ni Buggy ang mahalagang sombrero ni Luffy, isang regalo mula kay Shanks, na lubos na nagpagalit kay Luffy. Sa gitna ng laban, isiniwalat ni Buggy na minsan silang naging apprentice pirates ni Shanks sa iisang barko. Ikinwento niya kung paano aksidenteng naipakain sa kanya ni Shanks ang isang devil fruit na balak niyang ibenta para sa malaking halaga, na sumira sa kanyang pangarap na makahanap ng kayamanang nasa ilalim ng dagat. Habang nagpapatuloy ang labanan, matalino namang ninakaw ni Nami ang mga nahiwalay na bahagi ng katawan ni Buggy, na nag-iwan sa kanya ng walang kalaban-laban. Sa isang makapangyarihang gum-gum bazooka, pinaulanan ni Luffy ng suntok si Buggy, na nagpolipad sa kanya palayo, tinapos ang banta sa bayan. Bagamat nailigtas ni na Luffy at ng kanyang grupo ang bayan, napilitang umalis sila matapos magkamali ang mga residente sa pag-aakala na inatake ni Luffy ang alkalde. Gayunpaman, lihim na nagpasalamat ang alkalde sa kanila bago sila umalis. Pagdating sa Syrup Village at pagtatagpo kay Usopp.
Pagkatapos magliyag patungo sa ibang isla, sinalubong sina Luffy, Zoro, at Nami ni Usopp, isang kilalang sinungaling na sinubukang takutin sila gamit ang kwento ng isang paparating na pag-atake ng mga pirata. Sa likod ng mga bushes ay nagtatago ang tatlong bata, mga miyembro ng tinatawag nilang Usopp Pirates. Nang makita ni Usopp ang straw hat ni Luffy, agad siyang napuno ng saya at nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang ama na si Usopp, isang sharpshooter na kasalukuyang naglalayag kasama ni Shanks. Dinala ni Usopp ang grupo sa isang kalapit na kainan kung saan sila naghapunan bago nagpaalam si Usopp upang bisitahin ang isang mansyon sa gilid ng bayan. Ang mansyon ay pagmamay-ari ni Kaya, isang mabait ngunit may karamdaman na dalaga na nagmana ng kanyang yaman matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang butler na si Claudor ay tutol sa pagkakaibigan nila ni Usopp at ipinagbawal ang kanilang pagkikita. Sa kabila nito, regular na bumibisita si Usopp kay Kaya upang magkwento ng mga kwentong puno ng imahinasyon at kasinungalingan upang mapagaan ang loob nito. Isa sa kanyang mga kwento ay tungkol sa pakikipaglaban niya sa isang dambuhalang goldfish na ang dumi ay kasinlaki ng mga isla. Samantala, dinala ng mga batang tagasunod ni Usopp sina Luffy, Zoro, at Nami sa mansyon ni Kaya, ipinaliwanag kung paano napapasaya ni Usopp si Kaya sa kabila ng kanyang kalungkutan mula sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Napagpasyahan ni Luffy na dapat nilang hilingin kay Kaya na humingi sa kanila ng barko, dahil mahigpit na binabantayan ang mansyon, ginamit ni Luffy ang kanyang gumgum na kapangyarihan upang ilipad ang grupo sa ibabaw ng bakod, na nagresulta sa kanilang pagbagsak malapit kay Usopp. Habang nagre-recover mula sa kanilang pagkakabagsak, dumating si Claudor at hinarap sila, inaakusahan ng mga nanghihimasok, ininsulto niya si Usopp, tinawag ang kanyang ama na isang maruming pirata, na labis na ikinagalit ni Usopp. Sa tindi ng galit, sinuntok ni Usopp si Claudor at umalis, na siyang nagresulta sa pagbuwag ng Usopp Pirates. Kinaumagahan, nakatagpo ni na Zoro at Nami ang isang kakaibang lalaking nagngangalang Django, na nagsabing isa siyang walang kwentang hypnotist. Ipinakita ni Django ang kanyang kakayahan ngunit aksidenteng na-hypnotize ang sarili at nakatulog sa gitna ng daan. Sa isang bangin na nakatanaw sa dagat, nakita ni na Luffy at Usopp si Django na nakikipag-usap kay Claudor. Sa kanilang pagkagulat, lumitaw ang tunay na pagkatao ni Claudor, na siya pala ay si Captain Kuro, isang malupit na pirata, na piniki ang kanyang kamatayan ilang taon na ang nakalilipas. Nagbabalak sina Kuro at Django na sakupin ang bayan at patayin si Kaya upang makuha ang kanyang yaman. Sa tindi ng galit, sumigaw si Luffy sa kanila, na nagbigay ng babala sa kanilang presensya. Bago pa makakilo si Luffy, ginamit ni Django ang kanyang hypnosis upang patulugin siya, dahilan upang mahulog si Luffy sa bangin. Nagbabala si Usopp tungkol sa paparating na pag-atake ng mga pirata, ngunit dahil sa kanyang reputasyon bilang sinungaling, walang naniwala sa kanya, pati si Kaya ay nagdadalawang isip na maniwala. Dahil dito, labis na nasaktan si Usopp at umalis sa mansyon ng talunan at wasak ang loob. Matapos matuklasan ang masamang balak ni Kuro, inamin ni Usopp kay Luffy, Zoro, at Nami na mahal niya ang Syrup Village at nais niya itong protektahan. Sa kabila ng kanyang takot, ipinangako niya na lalaban siya upang ipagtanggol ang bayan. Naantig sa determinasyon ni Usopp, nagpasya sina Luffy, Zoro, at Nami na lumaban sa tabi niya. Bumuo ang grupo ng plano upang ambusin ang Black Cat Pirates sa isang slope na papunta sa bayan. Nagbuhos sila ng langis sa daanan upang madulas ang mga pirata at bigyan sila ng pagkakataong umatake. Pagsapit ng bukang liwayway, lumapit ang barko ng Black Cat Pirates sa Syrup Village. Gayunman, nabigo ang kanilang unang plano at agad na nagkagulo. Sinubukan ni Usopp na antalahin ang mga pirata sa pamamagitan ng pagsasabing ang kayamanan sa barko ng Straw Hats ay kanya at handa niyang ibigay ito kung aalis sila, ngunit hindi nagpaapekto si Django at sinubukang i-hypnotize si Usopp. Sa kabutihang palad, nakialam si Nami sa tamang oras at pinatulog si Usopp upang maiwasan itong ipagkanulo ang kayamanan. Dumagsa ang mga pirata at sinimulang lumunin ng kanilang dami si Usopp. Sa tamang sandali, dumating sina Luffy at Zoro, pinadapa ang mga kaaway gamit ang kanilang lakas. Galit na sinermonan ni Zoro si Nami sa pag-iwan sa kanya, habang sumigaw naman si Luffy kay Usopp dahil sa maling direksyon na ibinigay nito sa kanila. Lumuhod si Django sa tabi ng mga bumagsak na pirata at ginamit muli ang kanyang hypnosis upang muling pasiglahin ang kanilang pag-atake. Sa kasamaang palad, naapektuhan rin si Luffy ng hypnosis. Sa kanyang pinalakas na estado, ginamit ni Luffy ang Gum-Gum Gatling upang durugin ang mga pirata at kahit ang harapang bahagi ng barko ni Kuro ay kanyang winasak. Ngunit pagkatapos, nawala ng malay si Luffy, na nag-iwan sa kanya ng walang kalaban-laban. Naramdaman ni Django ang pagkakataon, kaya't inihanda niya ang susunod na pag-atake at tinawag sina Siam at Buchi, ang Nyaban Brothers.
Humarap si Zoro sa isang matinding laban laban kina Sayam at Buchi na ginamit ang kanilang malapusang liksi upang magkaroon ng kalamangan. Naaga ni Buchi ang mga espada ni Zoro at itinapon ito, dahilan upang mapilayan si Zoro. Sinubukan namang tumulong ni Usopp sa pamamagitan ng pagbaril sa magkapatid, ngunit pinigilan siya ni Zoro, sinabing huwag nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Nakita ni Nami ang kagipitan ni Zoro at nagmadaling tumakbo upang kunin ang kanyang mga espada. Ngunit mabilis na kumilos si Django at ginamitan siya ng chakram na tumama sa kanyang balikat habang papalapit na si Django at ang iba pa upang tapusin ang Straw Hats. Dumating si Kuro, galit na galit dahil nagkakagulo na ang kanyang plano. Sa wakas, nabawi ni Zoro ang kanyang mga espada dahil sa pagsisikap ni Nami. Sa sandaling ito, pinakawalan ni Zoro ang kanyang makapangyarihang Tiger Hunt na teknik na tumapos sa Nyaban Brothers sa isang iglap. Sa mansyon, natuklasan ni Kaya si Mary na malubhang sugatan at nalaman niya ang totoo na plano ni Kuro na patayin siya at nakawin ang kanyang kayamanan. Napagtanto niyang tama si Usopp mula sa simula. Sa kabila ng takot, hinarap ni Kaya si Kuro sa tuktok ng slope, tinutukan siya ng baril at inutusan siyang umalis sa nayon. Ngunit hindi natinag si Kuro, ipinaalala niya kay Kaya ang kanilang mga taon na magkasama at kinuha ang baril mula sa kanyang kamay, alam niyang hindi siya magpapaputok habang nahuhulog ang baril sa lupa, pinulot ito ni Usopp at binaril si Kuro, ngunit hindi ito tumama. Bago pa makaganti si Kuro, dumating si Luffy at pinatamaan si Kuro sa mukha, ipinahayag na marami pa siyang ibibigay dito, nagsimula ang kanilang laban, kung saan hinarap ni Luffy ang mapanganib na silent step ni Kuro, na nagbigay sa kanya ng bilis na parang anino. Samantala, inutusan ni Usopp ang mga bata na ilayo si Kaya sa panganib, ngunit hinabol sila ni Django. Sinundan sila ni Zoro kasama si Usopp upang protektahan si Kaya. Sa gitna ng laban, ginamit ni Kuro ang kanyang pinakamalakas na atake, ang Shakushi, isang mabilis na serye ng pag-atake na walang pakialam kahit sa kanyang sariling tauhan. Nag-alab si Luffy sa galit sa kawalang puso ni Kuro. Sa tamang tiyempo, ginamit ni Luffy ang kanyang mga kamay upang atali si Kuro at winikasan ang laban gamit ang isang matinding gum-gum bell. Samantala, na-corner na ni Django sina Kaya at ang mga bata, nang itataas na ni Django ang kanyang chakram upang patayin si Kaya, natano ito ni Usopp at agad na bumaril ng Fire Star, na tumama kay Django at nailigtas si Kaya. Matapos matalo si Kuro, napakiusapan ni Usopp si Kaya at ang mga taga-nayon na itago ang insidente upang mapanatiling payapa ang Syrup Village. Bilang pasasalamat, ipinagkaloob ni Kaya sa Straw Hats ang Going Merry, isang matibay at maasahang barko na dinisenyo ni Merry. Habang naghahanda ng magliyag ang grupo, inimbitahan ni Luffy si Usopp na sumama sa kanila, kinikilala ang kanyang tapang at katapatan, masayang tinanggap ito ni Usopp at siya na ngayon ang opisyal na sniper ng Straw Hats. Bago sila umalis, ipinakita ni Luffy ang isang bandilang pirata na iginuhit niya para sa barko, ngunit ikinabahala ng buong grupo ang kanyang kakila-kilabot na likha. Sa kabutihang palad, pumagitna si Usopp at nagpinta ng isang maayos na Jolly Roger na ipinagmamalaki nilang itinaas sa tuktok ng barko. Habang naglalayag, nagbalik tanaw si Zoro sa kanyang nakaraan. Naalala niya kung paano siya sumali sa isang dojo matapos matalo sa anak ng kanilang guro, si Kuina. Sa kabila ng kanyang pagsisikap at paglakas, hindi niya kailanman natalo si Kuina. Naniniwala si Kuina na unti-unting mawawala ang kanyang lakas habang siya ay tumatanda, dahilan upang magduda siyang magiging pinakamahusay na swordsman sa mundo. Labis na nagdamdam si Zoro sa kanyang pananaw at nangako silang dalawa na isa sa kanila ang makakamit ng pangarap na ito. Sa kasamaang palad, namatay si Kuina sa isang aksidente, at mula noon, inialay ni Zoro ang kanyang sarili upang tuparin ang kanilang pangako. Sa kasalukuyan, nakasalubong ng Straw Hats ang isang bounty hunter na nagngangalang Johnny, na natalo ni Luffy. Nakilala ni Johnny si Zoro at nagpahayag ng pag-aalala para sa kanyang kapareha, si Yosoku, na malubha ng may sakit. Mabilis na napansin ni Nami na ang sakit ni Yosoku ay scurvy, na dulot ng kakulangan sa bitamina. Dahil dito, napagtanto nilang kailangan nila ng isang tagapagluto upang mapanatili ang kanilang kalusugan. Iminungkahi ni Johnny na magtungo sila sa Bar Ati, isang lumulutang na restaurant sa dagat, kung saan maaari silang makahanap ng isang bihasang kusinero. Habang naglalayag ang Straw Hats, nasalubong nila si Marine Lieutenant Iron Fist Fullbody, na nag-utos sa kanyang crew na palubugin ang kanilang barko. Sinubukan ni Luffy na ipang-deflect ang paparating na cannonball ngunit aksidenteng napunta ito sa Bar Ati, isang lumulutang na sea restaurant. Ang pagsabog ay nagdulot ng pinsala sa silid ng punong chef na si Zeph, na nasugatan. Sa galit, ipinag-utos ni Zeph na dapat bayaran ni Luffy ang pinsala sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang waiter sa loob ng isang taon.
Samantala, sinubukang magpa-impress ni Full Body sa kanyang date ngunit napahiya siya sa harap ng lahat dahil sa mapanuksong wit ni Sonji. Sa galit, sinira ni Full Body ang kanyang pagkain na ikinagalit ni Sonji. Bilang parusa, binugbog siya ni Sonji dahil sa pag-aaksaya ng pagkain. Nagalit si Patty, isa pang cook sa bar ati, nang makita niyang sinaktan ni Sonji ang isang customer. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, bumagsak sina Luffy at Zeph mula sa kisame dahil sa malalakas na sipa ni Zeph. Sa gitna ng kaguluhan, sumugod ang isa sa mga tauhan ni Full Body, sumisigaw na nakatakas ang isang bilanggo, si Jean, miyembro ng notoryosong Krieg Pirates, nang inig sa takot ang mga customer dahil sa reputasyon ni Don Krieg, ang pinakamalakas na pirata sa East Blue. Matapos palayasin ni Patty, bumagsak sa gutom si Jean. Laking gulat ng lahat nang pakainin siya ni Sonji na sinabing para sa kanya, ang isang gutom na tao ay laging isang customer. Ang kabaitan ni Sonji ay nagugat sa kanyang sariling karanasan sa gutom na halos ikamatay niya noon. Naging saksi si Luffy sa kabutihan at husay sa pagluluto ni Sonji, kaya't agad niyang sinubukang i-recruit si Sonji bilang kanilang cook. Tumanggi si Sonji, ngunit nahuhumaling siya kay Nami sa kanilang pag-uusap. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Don Krieg sa bar at sakay ng halos wasak na barko, humihiling ng 100 pagkain para sa kanyang gutom na tauhan at inangkin ang pagmamay-ari ng restaurant. Nagdadalawang isip ang mga cook, ngunit pumayag si Zeph na ihanda ang pagkain. Dito nabunyag ang nakaraan ni Zeph, minsan siyang kinatatakutang pirata na kilala bilang Red Leg Zeph, na naglayag sa Grand Line bago niya nawala ang kanyang paa. Ikinwento ni Jin ang bangungot ng kanilang engkwentro kay Hawkeye Mihawk, ang pinakamalakas na swordsman sa mundo, na nag-iisa lamang ay nilipol ang kanilang buong fleet sa Grand Line. Habang lumalakas muli ang tauhan ni Krieg, nagplano na silang sakupin ang bar ati, ngunit nagkaroon ng mas matinding pagbabanta nang sumunod si Mihawk kay Krieg at walang kahirap-hirap na winasak ang natitirang barko ni Krieg. Pagkakita kay Mihawk, agad siyang hinarap ni Zoro, determinado sa kanyang pangakong maging pinakamalakas na swordsman sa mundo. Ibinigay ni Zoro ang lahat, ngunit malayong mapantayan niya ang kakayahan ni Mihawk. Ginamit lamang ni Mihawk ang isang maliit na kutsilyo upang talunin si Zoro at hinugot lamang ang kanyang tunay na espada upang kilalanin ang determinasyon ni Zoro sa huling pag-atake. Kinikilala ang potensyal ni Zoro, hinimok siya ni Mihawk na patuloy na lumakas at nangakong maghihintay sa kanilang muling paghaharap. Sa pagkatalo at kabab ang loob, humingi ng paumanhin si Zoro kay Luffy sa kanyang pagkabigo at nangako na hanggang sa matalo niya si Mihawk, hindi na siya muling matatalo sa isang laban. Matapos ang pagkatalo ni Zoro, umalis si Mihawk at inutusan ni Luffy sina Zoro, Usopp, Johnny, at Yosako na habulin si Nami, na ninakaw ang Going Merry. Naiwan si Luffy upang harapin si Krieg at bayaran ang kanyang utang sa bar ati. Habang ipinagpapatuloy ni Krieg ang kanyang pagsalakay, ipinadala niya ang kanyang pinakamalakas na tauhan, si Pearl, upang umatake. Lumaban si Sonji, ipinamalas ang kanyang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban at ginawang sunod-sunod na talunin si Pearl. Gayunpaman, binihag ni Jin si Zeph bilang hostage, dahilan upang sapilitang tiisin ni Sonji ang brutal na atake ni Pearl upang maprotektahan ang kanyang mentor. Habang tumatagal ang laban, nag-aalangan si Jin na patayin si Sonji. Naalala ang kabaitan na ipinakita sa kanya nito. Sa gitna ng sagupaan, lumantad ang nakaraan ni Sonji. Minsan siyang nagtrabaho sa isang cruise ship na sinalakay ni Zeph, ngunit pagkatapos ng isang malakas na bagyo, parehong naiwang stranded sina Sonji at Zeph sa isang maliit na isla. Sa kagustuhang mailigtas si Sonji, isinakripisyo ni Zeph ang kanyang sariling paa upang maipasa ang natitirang pagkain kay Sonji, habang siya mismo ay nagutom. Mula noon, nabuo ang matibay na ugnayan ng respeto at pasasalamat sa pagitan nila. Pareho nilang pinangarap hanapin ang All Blue, ang maalamat na dagat kung saan nagtatagpo ang isda mula sa 4 na sulok ng mundo. Nang hindi na kayang lumaban bilang pirata, itinatag ni Zeph ang bar ati upang matupad ni Sonji ang kanilang pangarap sa pamamagitan ng pagluluto. Habang umiinit ang laban, nakiusap si Jin kay Krieg na iwanan na ang Baratai, ngunit labis na nasuka si Krieg sa awan ng kanyang tauhan. Ibinunyag niya ang kanyang pinakamapanganib na sandata, ang MH5 Poison Gas Bomb. Sa gitna ng kaguluhan, pinaputok ni Krieg ang MH5, na nagdulot ng takot sa lahat. Mabilis na kumilos si Luffy, ninakaw ang 2 gas mask mula sa tauhan ni Krieg at itinapon ng mga ito kina Sonji at Jin. Habang hinahanap ni Luffy ang isa pang mask para sa kanyang sarili, napansin niyang nawala na ang natitirang maskara. Sa kanyang pagkagulat, isinakripisyo ni Jin ang kanyang sarili, ibinigay ang mask kay Luffy habang hawak ang maskara ni Sonji sa kanyang mukha upang protektahan ito. Galit sa kalupitan ni Krieg, sumugod si Luffy sa kanya. Inilabas ni Krieg ang kanyang Porcupine Cape, isang sandata na nababalutan ng matutulis na spike na bumabaon sa sinumang umaatake. Ngunit hindi natinag si Luffy, sinuntok niya ang mga spike at nagpatama ng malakas na suntok sa mukha ni Krieg.
Kahit ilang beses siyang tinamaan ng deadly spear ni Krieg, tumanggi si Luffy na sumuko. Sa huli, ginamit niya ang Gum-Gum Bazooka upang magpakawala ng isang makapangyarihang atake na nagpalipad kay Krieg palabas ng bar ati, tuluyang pinabagsak ang malupit na pirata. Sa pagkatalo ni Krieg, nagbalik ang katahimikan sa bar ati, bagamat mahina na dahil sa laso ng MH5, nagpa siya si Jin na bumalik sa Grand Line kasama si Krieg. Bago umalis, nagpasalamat siya kay Sanji sa kabaitan nito, alam na maaaring hindi na muling mag-cross ang kanilang mga landas. Samantala, nagkaroon ng matinding alanganin si Sanji na kung mananatili ba siya sa bar ati o susunod kay Luffy upang habulin ang kanyang pangarap na matunto ng All Blue. Bagamat mahirap ang desisyon, kinumbinsi siya ni Zeph na ang kanyang tadhana ay higit pa sa bar ati. Sa huli, pinili ni Sanji na sundin ang kanyang pangarap at sumama sa Straw Hat Crew bilang kanilang cook. Habang naghahanda ang Straw Hats sa umalis, bumalik si Yosako dala ang mahalagang balita, alam na niya kung nasaan si Nami, kasabay nito, sina Zoro, Usopp, Johnny, at Yosako ay patuloy na hinahabol si Nami, na tumakas sakay ng Going Merry. Ngayon, handa na sina Luffy at Sanji na sundan ang kanilang mga kasama patungo sa kanilang susunod na destinasyon, ang Arlong Park. Pinangunahan ni Yosako ang daan patungo sa kinaroroonan ni Nami, habang naglalakbay, ipinaliwanag niya ang panganib na kanilang kahaharapin, si Arlong at ang kanyang makapangyarihang pangkat ng mga mangingisda, ang Fishmen, na sumakop sa maraming nayon sa East Blue. Samantala, sina Zoro, Usopp, at Johnny ay naunang dumating sa Kokoyashi Village kung saan nakadaong ang Going Merry. Gayunpaman, nahuli si Zoro ng mga tauhan ni Arlong matapos tumakas sina Johnny at Usopp. Laking gulat ni Zoro nang matuklasan niyang matagal ng kasapi ng Arlong pirate si Nami, na nagdulot sa kanya ng matinding pagkalito. Habang inaabuso ng mga tauhan ni Arlong ang Kokoyashi Village, bumalik si Usopp upang tumulong, ipinakita ang di inaasahang tapang sa gitna ng panganib, ngunit nang makatakas si Zoro sa tulong ni Nami, nagtangkang patunayan ni Nami ang kanyang katapatan sa Arlong Pirate sa pamamagitan ng pagpapanggap na pinatay si Usopp. Paglaon, dumating na rin sina Luffy, Sanji, at Yosako sa isla, nasalubong nila si Johnny, na nagdala ng nakapipinsalang balita, pinatay umano ni Nami si Usopp, bagamat hindi makapaniwala si Luffy, nagsimula siyang mag-alinlangan nang dumating si Nami at malamig na sinabi sa kanila na lumayo na lamang at huwag makialam. Sa kabila ng trahedya, bumalik si Usopp na buhay, inihayag na peke lamang ang pagpatay ni Nami sa kanya, upang maipaliwanag ang tunay na motibo ni Nami, nagsimula ng ikwento ng kanyang kapatid na si Nojiko ang mapait na nakaraan ng kanilang pamilya. Isinalaysay ni Nojiko kung paano sila inampon ni Belmer, isang dating marine na nakaligtas sa isang madugong labanan sa pagitan ng mga pirata at marines, natagpuan ni Belmer sina Nojiko at Nami sa isang labanan at dinala sila pabalik sa Kokoyashi Village upang palakihin bilang kanyang sariling mga anak sa kabila ng kahirapan. Sa murang edad, ipinakita na ni Nami ang kahangahangang talento sa paggawa ng mapa at nagkaroon ng matinding interes sa cartography at navigation, ngunit ang kanilang payapang buhay ay nawasak nang dumating si Arlong at ang kanyang mga tauhan sa nayon. Nanghingi ni Arlong ang tributo mula sa bawat bahay, 100,000 berries para sa bawat adulto at 50,000 para sa bawat bata. Natuklasan ng mga tauhan ni Arlong ang bahay ni na Belmer, dahil mayroon lamang siyang 100,000 berries, pinili ni Belmer na gamitin ito para sa kaligtasan ni Nami at Nojiko. Sa harap mismo ng kanyang mga anak, walang awang pinatay ni Arlong si Belmer. Napansin ni Arlong ang talento ni Nami sa cartography at kinuha siya bilang bihag, ibinigay niya kay Nami ang isang mapait na kasunduan, kung makakapag-ipon siya ng 100,000,000 berries, papalayain niya ang Kokoyashi Village. Sa determinasyong protektahan ng kanilang nayon, ginugol ni Nami ang sumunod na 8 taon sa pagnanakaw mula sa mga pirata upang makaipon ng sapat na pera, dahilan ng kanyang pagkuha sa Going Merry mula sa Straw Hats. Nang malapit na makumpleto ni Nami ang 100,000,000 berries, dumating ang isang tiwaling opisyal ng marine na kasabwat ni Arlong at kinumpiska ang lahat ng kanyang naipon. Sa labis na pagkadismaya, napagtanto ni Nami na unti-unting nawawala ang kanyang pangarap na palayain ang nayon. Kahit anong gawin niya upang pigilan ito, nagpa siya ang mga taga-Kokoyashi na lumaban kay Arlong, kahit na alam nilang kamatayan ang naghihintay sa kanila. Sa gitna ng kawalang pag-asa, bumagsak si Nami, paulit-ulit na tinutusok ng kutsilyo ang kanyang braso kung saan nakatatak ang marka ng Arlong Pirates, at umiiyak sa sakit ng pagkabigo. Sa pinakamasakit na sandali ni Nami, lumapit si Luffy. Sa halip na magsalita, tahimik niyang inilagay ang kanyang sombrero sa ulo ni Nami, isang simbolo ng kanyang matibay na tiwala at pangako. Sa pamamagitan ng simpleng kilos na ito, ipinahiwatig ni Luffy na kasama ni Nami ang Straw Hat sa laban na ito, handang ipaglaban ang kanyang kalayaan at ang kapayapaan ng Kokoyashi Village.
Napuno ng galit at determinasyon ng Straw Hats matapos makita ang sakit na dinanas ni Nami, pinangunahan nila ang pagsalakay sa Arlong Park upang harapin si Arlong at ang kanyang mga tauhan habang pinapanood ng mga taga-Kokoyosi Village mula sa malayo, nagsimula ang matinding laban. Hinarap ni Sanji si Kuroubi, isang mangingisda na dalubhasa sa labanan sa ilalim ng tubig, bagamat may malaking kalamangan si Kuroubi sa tubig, ginamit ni Sanji ang kanyang kahusayan sa martial arts at matinding determinasyon upang makuha ang upper hand, sa kabila ng panganib ng pagkalunod, ginamit ni Sanji ang kanyang blue walk upang talunin si Kuroubi. Nakipaglaban si Usopp kay Chu, ang sniper ng Arlong Pirates, sa halip na umasa sa lakas, ginamit ni Usopp ang kanyang talino at diskarte upang gulangan si Chu, sa pamamagitan ng kanyang mga trap at kakaibang taktikang pambihira, natalo ni Usopp si Chu, pinatunayan ng kanyang tapang bilang isang mandirigma. Kahit sugatan pa mula sa laban kay Mihawk, hinarap ni Zoro si Hachan, ang anim na espada-wielding na pusit, sa tulong ng mga espada na ipinahiram ni na Johnny at Yosaku, nakipaglaban si Zoro sa matinding hirap, ngunit sa wakas, nagtagumpay pa rin siya laban kay Hachan, pinatunayan ni Zoro na kahit sugatan, hindi siya magpapatalo sa sinuman. Matapos matalo ang mga opisyal ni Arlong, hinarap ni Luffy si Arlong mismo. Habang lumalala ang laban, dinala ni Arlong si Luffy sa loob ng silid kung saan pinilit si Nami na gumawa ng mga mapa sa loob ng maraming taon. Nang makita ni Luffy ang silid na sumisimbolo sa pagkakaalipin ni Nami, nag-alab ang kanyang galit. Sa isang matinding Gum-Gum Battle Axe, hindi lamang tinalo ni Luffy si Arlong, kundi winasak din niya ang buong Arlong Park, winasak ang mismong simbolo ng paghihirap ni Nami. Sa pagbagsak ni Arlong, tuluyang nakalaya ang Kokoyosi Village, nagbunyi ang mga taga-nayon sa kanilang kalayaan matapos ang mahabang taon ng pagdurusa. Sa gitna ng pagdiriwang, nagdesisyon si Nami na opisyal na sumama sa Straw Hats, handa nang iwan ang kanyang nakaraan upang harapin ang mga bagong pakikipagsapalaran kasama ang kanyang bagong pamilya. Matapos talunin sina Don Krieg, Buggy, at Arlong, si Luffy ang naging pinaka-pinaghahanap na pirata sa East Blue, na nagkamit ng 30 milyong berries na bounty, ang pinakamataas sa rehiyon. Ang balita ng kanyang pag-angat ay kumalat sa buong dagat, umabot sa mga kaalyado at kalaban, maging si Shanks ay narinig ang tungkol sa pag-usbong ni Luffy sa mundo ng mga pirata at nagdiwang sa tagumpay ng kanyang protektado. Sa bagong paglalakbay ng Straw Hats, ang kanilang susunod na destinasyon ay ang Grand Line, ang misteryosong dagat kung saan nakatago ang pinakamalalaking hamon sa kanilang pakikipagsapalaran. Matapos ang kanilang tagumpay laban kay Arlong, naglayag ang Straw Hats patungo sa Log Town, ang lugar kung saan isinilang at binitay si Goldie Roger, ang hari ng mga pirata. Habang naghahanda silang tumawid sa Grand Line, huminto sila upang mag-ipon ng supply at tuklasin ang bayan. Si Luffy, sabik na makita ang lugar kung saan natapos ang buhay ng kanyang idolo, ay nagtungo sa execution platform, ngunit may panganib pala na nagbabadya dahil may mga lumang kaaway na nag-aabang. Habang naghahanap ng kapalit para sa kanyang mga espada matapos ang laban kay Mihawk, nakatagpo ni Zoro si Tashigi, isang Marine Sergeant Major na may malalim na kaalaman sa mga espada. Sa pagkagulat ni Zoro, hawig na hawig ni Tashigi ang kanyang kababatang kaibigan na si Kuaina. Nakita ni Tashigi ang bihirang espada ni Zoro at agad na nakipag-usap sa kanya tungkol dito. Dahil sa kakulangan ng pera, humiling si Zoro sa may-ari ng tindahan ng murang espada. Ipinakita sa kanya ang isang espada na sinasabing isinumpa, ang Sandai Kitetsu. Upang subukan ang kanyang kapalaran, itinapon ni Zoro ang espada sa hangin at inilagay ang kanyang braso sa daraanan nito. Sa kabutihang palad, lumagpas lamang ang espada, nagpapatunay na mas malakas ang kanyang kapalaran kaysa sa sumpa. Sa pagkamangha, ibinigay ng may-ari ang espada kay Zoro ng libre, kasama ang isa pang espada, ang Yubashiri, isang dekalidad na espada na nararapat lamang sa isang tunay na mandirigma. Samantala, nagkaroon ng alitan si Usopp kay Carol, ang anak ng kilalang bounty hunter na si Daddy Masterson. Nagresulta ito sa isang duel sa pagitan ni Usopp at Daddy. Natalo si Usopp sa laban, ngunit nang malaman ni Daddy na si Usopp ay anak ni Usopp, ang maalamat na sniper ng grupo ni Shanks, ibinahagi niya kung paano minsang natalo siya ni Usopp sa isang paligsahan. Inspirado sa pamana ng kanyang ama, hinamon muli ni Usopp si Daddy. Sa pagkakataong ito, pinaputok ni Usopp ang isang weather vane sa pamamagitan ng pinakapuno nito, isang hamon na halos imposibleng magawa, ngunit sa matinding determinasyon, nagtagumpay si Usopp sa isang eksaktong tama, nagkamit ng sniper goggles bilang gantimpala. Habang nag-iikot sa Log Town, inambush ng pinagsanib na puwersa ni Buggy at Alvide si Luffy, nahuli nila si Luffy at dinala siya sa execution platform, nagbabalak na ipaghiganti ang kanilang pagkatalo sa kamay niya sa pamamagitan ng pampublikong pagbitay. Dumating sina Zoro at Sanji upang iligtas si Luffy, ngunit huli na sila. Gayunpaman, sa isang hindi inaasahang pangyayari, isang kidlat ang tumama sa execution platform, sumira dito, at nailigtas si Luffy mula sa tiyak na kamatayan.
Pagkatapos ng kaguluhan, lumitaw si Smoker, isang makapangyarihang marine captain na may plum-plum fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang usok habang abala si Smoker sa pagdakip kina Buggy at Alvida, itinoon niya ang kanyang pansin kay Luffy. Nakipaglaban sina Luffy, Zoro, at Sanji kay Smoker at Tashigi habang sinusubukan nilang tumakas, natalo ni Zoro si Tashigi, ngunit nag-atubili siya dahil sa kahawig nito kay Quina na nagdulot ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ngunit si Luffy, sa kabila ng kanyang lakas, ay walang laban kay Smoker dahil sa kanyang Logia powers, nang halos mahuli na si Luffy, isang misteryosong lalaki ang sumulpot, si Dragon, isang malakas na bugso ng hangin ang bomb-alot sa Logtown, nagbigay daan sa pagtakas ng Straw Hats. Habang tahimik na pinapanood ni Dragon ang pag-alis ni na Luffy at ng kanyang mga kasama, nanatiling isang misteryo ang kanyang tunay na layunin, ngunit isang bagay ang tiyak ang paglalakbay ng Straw Hats patungo sa Grand Line ay magsisimula na. Habang naglalayag patungo sa Grand Line, isa-isang ipinahayag ng Straw Hats ang kanilang mga pangarap. Ang layunin ni Luffy ay maging hari ng mga pirata. Zoro, maging pinakadakilang swordsman sa buong mundo. Nami, ang gumuhit ng mapa ng buong mundo. Usopp, maging isang matapang na mandirigma ng karagatan. Kay Sanji naman, matagpuan ng All Blue, ang maalamat na dagat kung saan nagtatagpo ang lahat ng uri ng isda mula sa iba't ibang karagatan. Sa bawat pangarap na binigkas, mas lumalalim ang kanilang determinasyon habang papalapit sila sa pinakamapanganib na karagatan sa mundo. Ang pagpasok sa Grand Line, ang Reverse Mountain hindi nagtagal, narating ng Straw Hats ang Reverse Mountain, kung saan ang puwersa ng karagatan ay nagtutulak ng agos paitaas bago bumuhos sa Grand Line. Habang umaakyat ang Going Merry sa mapanganib na agos, biglang lumitaw ang isang dambuhalang balyina sa kanilang daraanan. Dahil sira pa rin ang timing ng barko, muntik nang bumangga ang Going Merry sa balyina. Sa desperadong hakbang, nagpaputok si Luffy ng kanyan upang pabagalin ang barko, na iligtas nga ang Going Merry, ngunit aksidenteng nasira ang kanyang minamahal na figurehead, ang ulo ng tupa na kilala bilang Merry. Sa galit, sinuntok ni Luffy ang balyina bilang ganti, ngunit sa halip na umatras, nilamon ng balyina ang Going Merry at ang buong crew nito habang lumulubog ito sa ilalim ng dagat. Habang sinusubukan ng Straw Hats na unawain ang nangyayari, napansin ni Luffy ang isang pinto sa itaas ng tiyan ng balyina. Hinila niya ito at bigla silang napunta sa isang kakaibang daanan. Sa kanilang pag-usad, natagpuan nila ang isang maliit na isla sa loob ng balyina, napapalibutan ng lunti ang tubig at may pininturahang asul na kalangitan sa ibabaw. Doon nila nakilala si Crocus, isang matandang doktor na nag-aalaga sa balyina at nagpipinta sa loob ng tiyan nito upang bigyan ito ng kaunting kaginhawaan, ngunit bago pa sila makapag-usap ng matagal, nagsimula na namang yumanig ang paligid. Si Lebon, ang balyina, ay muling binabangga ang kanyang ulo sa red line. Habang pinapakalma ni Crocus si Lebon gamit ang pampakalma, biglang lumitaw ang dalawang misteryosong individual na sumira sa loob ng tiyan ng balyina. Armado ng mga bazooka, nagpaputok sila ng mga kanya na nagbabadyang butasin ang loob ni Lebon, ngunit bago pa magdulot ng matinding pinsala, sumugod si Crocus at sinangga ang mga kanyan gamit ang kanyang katawan. Sa matinding galit, agad na inagapan ni Luffy ang sitwasyon. Sa isang mabilis na pag-atake, pinatumba niya ang mga intruder at pinigilan ang anumang posibleng pinsala kay Lebon. Nang maalis na ang banta, inihatid ni Crocus ang Straw Hats palabas ng tiyan ni Lebon at sinimulan ng isalaysay ang malungkot na kwento ng balyina. Ipinahayag ni Crocus na si Lebon ay hindi isang ordinaryong balyina, may puso itong parang tao, at matagal nang naghihintay sa isang piratang grupo na nangakong babalik matapos libutin ang Grand Line. Ngunit matapos maranasan ang panganib sa Grand Line, tumakas ang grupo sa pamamagitan ng Combelt at hindi na bumalik. Nang malaman ni Lebon ang katotohanan mula kay Crocus, tumanggi itong maniwala. Sa kawalan ng pag-asa, nagsimulang banggay ni Lebon ang Red Line sa desperadong pagsubok na muling makasama ang kanyang dating mga kaibigan. Sa kabila ng sakit at kawalan ng pag-asa, patuloy pa rin siyang naghihintay. Naantig si Luffy sa kwento ni Lebon, sa halip na magbigay ng walang saysay na pangako, pinili niyang labanan si Lebon, isang simbolikong sagupaan upang ipakita na hindi siya iiwan ng Straw Hats. Matapos ang matinding sagupaan, idineklara ni Luffy ang laban na tabla at gumawa ng isang pangako. Sa isang taos-pusong kilos, ipinangako ni Luffy kay Lebon na babalik siya at tatapusin nila ang kanilang laban matapos nilang malibot ang buong mundo. Sa pangakong ito, nabigyan si Lebon ng bagong dahilan upang maghintay, pinalitan ng kanyang lungkot ng pag-asa. Habang inihahanda ng Straw Hats ang kanilang sarili sa paglalayag, napansin ni Nami na hindi gumagana ng maayos ang kanyang compass. Sinubukan niyang magtala ng kurso, ngunit wala itong tiyak na direksyon. Ipinaliwanag ni Crocus na ang mga ordinaryong compass ay walang silbi sa Grand Line dahil sa kakaibang magnetic field sa lugar. Upang magliyag ng ligtas, kailangan nila ng logpost.
Bilang pasasalamat sa pagtulong kay Labon, ibinigay ni Crocus sa Straw Hats ang isang log post na magiging susi nila sa pag-navigate sa mapanganib at misteryosong karagatan ng Grand Line. Bago umalis, nakilala ng Straw Hats ang dalawang kakaibang individual, sina Mr. Nine at Miss Wednesday. Nagmakaawa sila kay Luffy na isama sila sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang bayan, ang Whiskey Peak. Bagamat nagduda ang iba, sumang-ayon si Luffy, at muling naglayag ang Straw Hats patungo sa kanilang susunod na destinasyon. Sa pagpasok ng Going Merry sa Grand Line, biglang nag-iba ang lagay ng panahon. Sa isang iglap, mula sa maaliwalas na dagat ay naging isang bangis na bagyo. Ang pabago-bagong klima ay nagpapaalala sa Straw Hats na sila ay pumasok na sa isang mundo na puno ng panganib at misteryo. Habang binabaybay nila ang Grand Line, nananatiling alerto si Nami sa pagbabago ng panahon at pinapangalagaan ang log post, habang ang iba naman ay nagsusumikap na mapanatili ang Going Merry sa ligtas na kalagayan. Pagdating sa Whiskey Peak, sinalubong sila ng mga tagabayan na tila puno ng kabaitan. Naghanda ang mga ito ng engranding pagdiriwang para sa Straw Hats, na agad na nagparelax sa pagod na grupo. Ngunit sa kabila ng maligayang pagdiriwang, si Zoro lamang ang nanatiling alerto. Habang mahimbing ang tulog ng Straw Hats, natuklasan ni Zoro ang katotohanan. Ang mga tao sa Whiskey Peak ay hindi ordinaryong tagabayan kundi mga bounty hunters mula sa Baroque Works, isang lihim na organisasyon na may masamang balak sa Straw Hats. Hinarap ni Zoro ang halos 100 bounty hunters ng mag-isa. Gamit ang kanyang mga bagong espada mula sa Logtown, Yubashiri at Sandai Kitetsu, pinataob ni Zoro ang mga kalaban, kabilang na sina Mr. Nine at Miss Monday. Habang nakikipaglaban si Zoro, sinamantala naman ni Nami ang sitwasyon upang maghanap ng nakatagong kayamanan ng mga bounty hunters. Habang nagkakagulo sa Whiskey Peak, lumitaw ang mas mapanganib na banta, ang officer agents ng Baroque Works, Mr. Five at Miss Valentine. Ang kanilang misyon ay alisin ang dalawang traidor na may alam sa tunay na pagkakakilanlan ng kanilang pinuno, na si Mr. Zero. Ibinunyag nila na ang traidor ay walang iba kundi si Iger M, kapitan ng Royal Guard ng Alabasta, at si Miss Wednesday, na siyang tunay na Princess Nefertari Vivi ng Alabasta. Habang sinusubukan ni Vivi na makatakas, nagtangkang protektahan siya ni Mr. Nine kahit pamiyembro siya ng Baroque Works, ngunit mabilis siyang natalo. Sa kabila ng kanyang sugat, nakiusap si Iger M kay Zoro na protektahan si Vivi. Bagamat nag-atubili si Zoro, mabilis namang sinamantala ni Nami ang sitwasyon, hinihingi ang mas malaking bayad kapalit ng kanilang proteksyon. Sa huli, napilitan si Zoro na pumayag, at naghanda na silang harapin sina Mr. Five at Miss Valentine. Sa gitna ng kaguluhan, kahit si Miss Monday ay nagtangkang ipagtanggol si Vivi ngunit mabilis ding natalo, ang bomb fruit ni Mr. Five na nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumikha ng pagsabog mula sa kahit anong bahagi ng kanyang katawan, at ang kilo-kilo fruit ni Miss Valentine na nagpapahintulot sa kanya na baguhin ang kanyang timbang mula 1 hanggang 10,000 kilo, ay nagbigay ng matinding banta. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Luffy, ganap na walang alam sa nangyayari. Sa kanyang pagdating, napansin niyang marami nang naputol si Zoro, kabilang ang mga tao sa Whiskey Peak. Hindi alam ni Luffy na sila ay bounty hunters, inakala niyang umatake si Zoro sa mga inosenteng tao. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, nagalit si Luffy at hinamon si Zoro sa isang sagupaan. Sa kabila ng pagsubok ni Zoro na ipaliwanag ang sitwasyon, nanatiling matigas ang ulo ni Luffy. Dahil dito, nagsimula ang isang matinding sagupaan sa pagitan ng dalawang crewmates, nagdudulot ng hindi inaasahang laban na lalong nagpataas ng tensyon sa Whiskey Peak. Samantala, sinubukan ng mga Baroque Works officer agents na sina Mr. Five at Miss Valentine na samantalahin ang kaguluhan upang makalusot sa labanan ng mga kasama sa crew. Gayunpaman, nahuli sila sa gitna ng sagupaan at madaling natalo. Sina Luffy at Zoro ay handa nang magpakaubos ng lakas sa kanilang laban nang biglang dumating si Nami at marahas na pinatigil ito. Pinaalalahanan sila sa panganib na kanilang kinakaharap. Ipinaliwanag naman ni Vivi na ang Baroque Works ang nasa likod ng rebelyon sa kanyang bayan sa Alabasta, kaya't hindi siya makapagbigay ng malaking gantimpala para sa kanyang proteksyon. Ibinunyag din niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Mr. Zero, ang misteryosong pinuno ng Baroque Works, na si Sir Crocodile, isa sa 7 Warlords of the Sea. Sa kasamaang palad, 2 espeya ng Baroque Works ang nakasaksi sa kanilang pag-uusap at kumuha ng mga larawan ni Luffy, Zoro, at Nami, kaya't naging pangunahing target sila ng organisasyon. Sa kabila ng panganib, pumayag si Luffy na isama si Vivi sa kanilang paglalakbay. Samantala, si Iger M ay nagkusang magsilbing pain at naglakbay sa ibang ruta patungong Alabasta upang iliga ang kanilang mga kaaway, ngunit habang paalis ang barko ni Iger M mula sa baybayin, bigla itong sumabog. Agad na bumalik sina Vivi at ang Straw Hat sa Going Merry at naglayag, sinusundan ng direksyon ng log post patungong Little Garden.
Sa kanilang paglalakbay, hindi inaasahan ang pagdating ni Miss All Sunday, ang partner ni Crocodile, hindi niya ibinunyag ang tunay niyang hangarin ngunit nag-alok siya ng isang eternal pose na direktang magdadala sa kanila sa Alabasta. Gayunpaman, sa tiwala sa kanyang pakiramdam, dinurog ni Luffy ang eternal pose at piniling sundin ang natural na landas ng log pose. Umalis si Miss All Sunday nang walang karagdagang paliwanag. Samantala, sa ibang bahagi ng mundo, sina Kobe at Helmeppo ay sumali na sa Navy bilang mga tagapaglinis, nagsusumikap upang matupad ang kanilang pangarap na maging mga opisyal. Isang araw, nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol sa kanilang pag-unlad na nauwi sa isang pisikal na sagupaan. Sa gitna ng kaguluhan, aksidente nilang napaputok ang isang kanyan na sumira sa isang buong gusali. Maya-maya, sinamahan nila si Vice Admiral Garp sa isang misyon upang iharap si Axe-Hand Morgan, ang dating Marine Captain at ama ni Helm Eppo, sa hukuman para sa kanyang mga krimen. Sa kanilang paglalakbay, nakatulog si Garp at sinamantala ito ni Morgan upang umatake. Sinugatan niya si Garp sa dibdib at ginawang bihag si Helm Eppo. Ninakaw niya ang isang bangka at nagtangkang tumakas. Habang naghahanda ang mga Marines na barilin si Morgan, pumagitna si Kobe sa harap ng kanyan, nagmamakaawa para sa buhay ng kaibigan niya at tumalon sa tubig upang habulin sila. Sa tindi ng dedikasyon ni Kobe, nagising ang loob ni Helm Eppo at sa wakas ay hinarap ang kanyang ama. Gayunpaman, itinapon sila pareho ni Morgan sa dagat. Nakita ni Garp ang kanilang determinasyon at nagpasya na dalhin sina Kobe at Helm Eppo sa Marine Headquarters upang magsanay. Sa Marine Headquarters, siniguro ni Garp na hindi magpapabaya ang dalawa. Matapos magtrabaho ng husto sa maghapon, bumabagsak sila sa pagod tuwing gabi. Ngunit si Helm Eppo, determinado na maibalik ang kanyang dating estado, ay hinila si Kobe upang mag-ensayo ng palihim, nagsisikap na palakasin ang kanilang katawan at husay sa pakikipaglaban. Sa kalaunan, narinig ni Garp na magkaibigan pala sila ni Straw Hat Luffy na kamakailan lang ay napasama sa wanted list. Sa halip na parusahan sila, sinubak ni Garp ang kanilang determinasyon sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanila. Bagamat wala silang laban kay Garp, na-impress ito sa kanilang tapang at nagdesisyong itago ang kanilang koneksyon kay Luffy, pinapayagan silang manatili at ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Habang naglalayag ang Straw Hats patungong Little Garden, sina Mr. 3 at Miss Goldenwick ng Baroque Works ay nakatanggap ng bagong utos, naghahanda para sa susunod na pagsubok na haharapin ng crew. Pagdating nila sa Little Garden, nadiskubre ng Straw Hats ang isang isla na puno ng dambuhalang nilalang at sinaunang hayop. Dahil sa takot, nagpasya sina Nami at Usopp na manatili sa barko habang ang iba ay naglibot upang mag-explore. Naalala ni Nami na nabasa na niya ang tungkol sa isla sa isang libro, ngunit nang makita niya ang tamang impormasyon, huli na ang lahat, lumitaw mula sa kagubatan ng isang higanteng nagpakilalang si Brogy, ang pinakamalakas na mandirigma ng Elbaf. Humiling siya kina Nami at Usopp ng alak, at sa takot, nagkunwari silang patay. Natutuwa si Brogy at dinala sila sa kanyang kampo, kung saan nagluto siya ng karne ng dinosaur para ipatikim sa kanila. Ngunit dahil sa takot na baka sila ang kainin, sinubukan ni Nami at Usopp na tumakas sa gubat, subalit hinabol sila ng malalaking mandaragit. Sa huli, napilitan silang bumalik sa kampo ni Brogy. Samantala, nakasalubong ni Luffy at Vivi ang isa pang higanti na nagngangalang Dory, ang matagal ng karibal ni Brogy. Ipinaliwanag ni Dory na siya at si Brogy ay nasa isang laban na tumatagal na ng 100 taon. Tuwing sumasabog ang bulkan sa gitna ng isla, muling nagsisimula ang kanilang sagupaan. Samantala, sa kailaliman ng gubat, nakipagsanib puwersa sina Mr. 5 at Miss Valentine kay Mr. 3 na nagplano na hulihin ang mga higanti upang makuha ang kanilang malaking pabuya. Si Usopp na humanga sa marangal na laban ng mga higanti ay labis na na-inspire sa kanilang tapang at ang arap na maging isang matapang na mandirigma tulad nila, maging si Brogy ay tinawag na niyang master. Matapos ang isa pang laban sa pagitan ni Dory at Brogy na muling nauwi sa tabla, uminom si Dory mula sa isang bar-iles ng alak na ibinigay sa kanya ni Brogy, na nakuha naman mula kina Nami at Usopp. Lingid sa kaalaman ng lahat, nilagyan pala ni Mr. 5 ng pampasabog ang isa sa mga bar-iles, na naging sanhi ng pagsabog nito at matinding pagkasugat ni Dory. Dahil sa sakit at kahinaan, maling inakusahan ni Dory ang Straw Hats ng pagtataksil. Wala nang ibang magawa si Luffy kundi labanan ang sugatang higanti at patulugin ito. Gayunpaman, nang sumabog muli ang bulkan bilang hudyat ng kanilang susunod na laban, nagkamalay si Dory at muling nagtungo upang harapin si Brogy. Alam na ito na marahil ang kanilang huling sagupaan. Bago pa siya umalis, inipit niya si Luffy sa ilalim ng isang dambuhalang bato upang hindi ito makialam.
Habang naghahanda ang mga higanti sa kanilang itinadhanang laban, sinubukan ni Nanami at Usopp na tawirin ang gubat upang muling makasama sina Luffy at Vivi. Gayunpaman, naharang sila sa kampo ni Dory, kung saan nakaharap nila si Mr. 3 na ginamit ang kanyang wax fruit powers upang lumikha ng mga malatunay na replika na nagpakalat ng pagkalito sa kanila. Dumating si Zoro ngunit nahuli rin at naipit sa matigas na wax ni Mr. 3. Dumating si Usopp sa kampo ni Dory nang lumitaw sina Mr. 5 at Miss Valentine. Nauwi sa trahedya ang ginamit na pandaraya ni Mr. 3 nang mapatay si Dory. Nagluksa si Brogy habang umiiyak sa ibabaw ng bangkay ng kaibigan. Sinamantala ito ni Mr. 3 at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ikadina ang paa ni Brogy sa matigas na wax. Nahuli naman ni Mr. 5 si Vivi, habang walang awang inatake ni Miss Valentine si Usopp at itinarak ito sa lupa. Dinala nila si Vivi sa lugar ng laban ng mga higanti, kung saan si Mr. 3 ay patuloy na ginagapos si Brogy. Gamit ang wax fruit powers, lumikha si Mr. 3 ng isang dambuhalang pedestal na hugis cake kung saan inilagay sina Vivi, Nami, at Zoro upang hindi makagalaw. Pinagmamalaki niya kay Brogy kung paano niya pinaglalaroan ang kanilang laban at naging sanhi ng pagkamatay ni Dory. Sa matinding galit, nagpumiglas si Brogy upang makawala, ngunit bago pa siya tuluyang makalaya, pinabagsak siya ni Mr. 5 gamit ang sunod-sunod na pagsabog. Mabilis namang muling pinatigas ni Mr. 3 ang mga gapos, muling pinanatiling walang laban si Brogy. Samantala, si Karo, ang tapat na pato ni Vivi, ay matagumpay na nahukay si Luffy mula sa ilalim ng bato. Sa tulong ni Karo, nakarating sina Luffy at Usopp sa lugar kung saan muntik nang putulin ni Zoro ang kanyang mga paa upang makalaya. Napansin ni Mr. 3 na tila hindi nababahala sina Zoro at Nami, na tila kampante na dahil dumating na si Luffy. Sa halip na makipaglaban, ginamit ni na Usopp at Karo ang kanilang talino upang akitin sina Mr. 5 at Miss Valentine sa isang habulan sa loob ng kagubatan. Sinubukan ni Luffy na wasakin ang wax pedestal na nagbabanta sa buhay ng kanyang mga kaibigan, ngunit pinigilan lang siya ni Mr. 3. Matapos ang matinding laban, pinatalsik ni Luffy si Mr. 3 sa kagubatan. Gayunpaman, bago pa makalaya ang mga bihag, napansin nila na tila ayaw nang tumulong ni Luffy dahil si Miss Golden Wick, gamit ang kanyang color trap ability, ay ganap na nakontrol ang emosyon ni Luffy. Hindi mahuli ni na Mr. 5 at Miss Valentine sina Usopp at Karo, kaya't napilitan si Mr. 5 na gamitin ang kanyang pinakamapanganib na sandata, ang kanyang revolver na may lamang mga breath explosive bullets. Nang bumalik si Usopp sa pedestal, nadatnan niya si Luffy na kalmado at umiinom ng tsaa kasama si Miss Golden Wick. Halos natabunan na ng wax ang kanilang mga kaibigan. Sa mabilis na pag-iisip, ginamit ni Usopp ang isang flaming projectile upang sunugin ang damit ni Luffy at sirain ang marka na ipininta ni Miss Golden Wick. Nawala ang kontrol sa kanya at nagbalik si Luffy sa kanyang sarili. Nang makalaya na si Luffy, sinubukan niyang sirain muli ang wax pedestal, ngunit muling bumalik si Mr. 3 na ngayon ay may suot na makapangyarihang wax battle suit. Tinamaan naman si Usopp ng mga pagsabog ni Mr. 5, ngunit nagawa pa rin niyang utusan si Karo na tumakbo sa paligid ng pedestal habang hinihila ang isang lubid. Sinamantala ni Luffy ang pagkakataon, hinuli si Mr. 3 sa kanyang nagliliyab na buhok na hugis tatlo at ginamit ito upang sindihan ang lubid. Mabilis na kumalat ang apoy sa kahabaan ng lubid at sinunog ang dambuhalang wax structure. Sa wakas ay napalaya ang kanyang mga kaibigan. Habang lumilitaw mula sa apoy, magkasamang tinalo ni Nanami at Vivi si Miss Valentine, habang mabilis namang pinabagsak ni Zoro si Mr. 5, si Luffy at Karo naman ay hinabol sina Mr. 3 at Miss Golden Wick, at tuluyang natalo ang dalawa. Samantala, si Sanji, na nag-e-explore sa ibang bahagi ng isla, ay aksidenteng natagpuan ng taguan ni Mr. 3. Habang naroon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mr. Zero, na walang iba kundi si Crocodile. Napagtanto ang sitwasyon, matalino niyang pinalabas na siya si Mr. 3 at nilinlang si Crocodile na naniniwalang napatay na niya sina Vivi at ang Straw Hat Crew. Habang nag-uusap, dumating ang mga messenger ni Crocodile, ang Unlockies, isang buiter at isang alter, upang maghatid ng Eternal Post na nagtuturo ng tamang daan patungong Alabasta. Nang matuklasan ng Unlockies ang katotohanan, tinangkang atakihin nila si Sanji, ngunit mabilis silang pinabagsak nito. Upang ipaliwanag ang kaguluhan, nagsinungaling si Sanji kay Crocodile na may isa pang Straw Hat na nabuhay ngunit nagawa na niyang tapusin ito. Nasiyahan si Crocodile sa ulat at inutusan si Sanji na akala niya ay si Mr. 3 na bumalik sa Alabasta. Matapos ang tawag, ipinadala ni Crocodile si Mr. 2, Bon Clay, upang harangin at patayin si Mr. 3 dahil sa kanyang sunod-sunod na pagkabigo. Habang lumuluha si Brogy sa pagdadalamhati para sa kanyang nasawing kasama, nagkamalay si Dory. Napagtanto niya na matapos ang 100 taon, nang hina na ang mga atake ni Brogy, kaya't nawalan lamang siya ng malay sa halip na mapatay.
Hawak na ng Straw Hats ang Eternal Pose patungo sa Alabasta, kaya't muli silang naglayag, nagpaalam sina Dory at Brogy sa kanila, at bilang pamamaalam, isinakripisyo nila ang kanilang lumang mga sandata upang patayin ang isang dambuhalang higanteng goldfish na nagtangkang lumunin ang barko ng Straw Hats. Habang patuloy na naglalayag ang Straw Hats patungo sa susunod nilang destinasyon, lumalala ang kondisyon ni Nami, sa kabila ng kanyang matibay na paninindigan, ang mataas na lagnat at panghihina ay nagiging mas malala, dahilan upang mag-alala ang buong crew, alam nilang kung hindi agad magagamot si Nami, maaaring hindi na niya kayanin. Sa gitna ng pag-aalala, iminungkahi ni Vivi na pumunta sila sa pinakamalapit na isla kung saan may posibilidad na makahanap sila ng doktor, ang kanilang log post ay nakaturo sa isang snow-covered island, ang Drum Island. Pagdating sa Drum Island, sinalubong sila ng malamig na klima at malamig ding pagtanggap ng mga naninirahan dahil sa takot sa mga pirata, nagdalawang isip ang mga taga-isla na payagan silang dumaong, gayunpaman, nang makita ang kalagayan ni Nami, nahabag si Dalton, ang tagapamahala ng isla, at pinayagan silang pumasok. Ipinaliwanag ni Dalton na wala ng mga doktor sa kanilang bayan mula nang si Wapol, ang dating hari ng Drum Kingdom, ay nagpatapon sa kanila, tanging isang doktor na lang ang natitira sa isla, si Dr. Kureha, isang matandang babaeng kilala sa kanyang kakaibang personalidad at kakayahang manggagamot. Dahil sa desperasyon, nagpa siya sina Luffy at Sanji na akyatin ang matarik at nagyayelong drum rock kung saan naninirahan si Dr. Kureha. Sa kabila ng matinding lamig at panganib ng pag-akyat, kinarga ni Luffy si Nami sa kanyang likuran at nagsimulang umakyat, habang si Sanji naman ay ginamit ang kanyang lakas upang protektahan sila mula sa mga mababangis na hayop sa bundok. Habang umuulan ng nyebe at lumalalim ang gabi, nagpatuloy si Luffy sa pag-akyat sa kabila ng grabeng pagod at hirap. Sa wakas, nakarating sila sa tuktok kung saan natagpuan nila si Dr. Kureha at ang kanyang alagang reindeer na si Tony Chopper. Habang inaalagaan ni Dr. Kureha si Nami, nakilala ng Straw Hat si Chopper, isang reindeer na nakakain ng human-human fruit, dahilan upang magkaroon siya ng kakayahan na mag-isip at magsalita tulad ng tao. Sa kabila ng kanyang mahiwagang anyo, si Chopper ay takot at hindi nagtitiwala sa mga tao dahil sa mapait na nakaraan niya sa isla. Sa paglipas ng panahon, ipinakita ni Luffy ang kanyang kabutihan at sinimulan niyang makuha ang tiwala ni Chopper. Sa kabila ng kanyang alinlangan, dahan-dahan ding naantig si Chopper sa pagmamalasakit ng Straw Hats kay Nami at sa kanilang dedikasyon sa isa't isa. Habang ginagamot ni Dr. Kureha si Nami, bumalik sa isla si Wapol, kasama ang kanyang mga tauhan, balak niyang bawiin ang trono at muling sakupin ang Drum Kingdom. Sa kabila ng lamig at hirap ng laban, hinarap ng Straw Hats ang mga tauhan ni Wapol. Si Luffy, galit na galit sa pang-aapi ni Wapol, hinarap ang dating hari, sa kabila ng mga kakaibang kapangyarihan ng Munch Fruit ni Wapol, hindi siya umubra kay Luffy, sa isang makapangyarihang Gomo no Bazooka, tuluyan ng pinalipad ni Luffy si Wapol palabas ng Drum Island, at tuluyang winakasan ang kanyang pananakot. Matapos ang laban, matagumpay na gumaling si Nami salamat kay Dr. Kureha. Bagamat masaya ang Straw Hat sa kanilang tagumpay, nagpa siya si Luffy na aanyayahan si Chopper na sumali sa kanilang crew. Bagamat nagdadalawang isip si Chopper dahil sa kanyang takot na maging pabigat, sinabi ni Luffy na kailangan nila ng doktor na tulad niya upang mapanatiling ligtas ang kanilang crew. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, naantig si Chopper sa kagustuhan ni Luffy na tanggapin siya. Sa huli, nagpa siya siyang sumama sa Straw Hats na may bagong pag-asa na matutunan ang tunay na halaga ng pakikipagkaibigan at pagtitiwala. Habang umaalis ang Going Merry sa Drum Island, binigyang pugay ni Dalton at ng mga taga-isla ang Straw Hat sa kanilang kabayanihan. Si Dr. Kureha ay nagpaalam kay Chopper sa kanyang kakaibang paraan, ngunit sa likod ng kanyang malamig na pananalita, makikita ang kanyang pagmamalasakit para sa kanyang dating apprentice. Habang naglalayag ang Straw Hats patungo sa Alabasta gamit ang Eternal Post, ang kanilang lakas at tiwala sa isa't isa ay mas lalong pinatatag ng kanilang karanasan sa Drum Island. Ngunit sa di kalayuan, ang anino ng Baroque Works at ang paparating na panganib sa Alabasta ay naghihintay. Habang naglalayag ang Going Merry palayo sa Drum Island, ang Straw Hat Pirates ay mas lalo pang lumakas sa pagkakaroon ng isang doktor na tulad ni Chopper, habang pinagmamasdan ni Luffy ang papalayong isla, ang kanyang pananabik para sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran sa Alabasta ay mas lalong tumindi. Si Crocodile, ang pinuno ng Baroque Works na nagkukubli sa alias na Mr. Zero, ay ipinapakitang hinaharap ang mga nagwawalang pirata sa Alabasta upang mapanatili ang kanyang pagkukunwaring bayani na nagpoprotekta sa kaharian. Pagdating ng Straw Hat sa port city ng Nanohane sa Alabasta, agad silang nagsuot ng mga disquis upang maiwasang makatawag pansin. Napukaw naman ang interes ni Luffy sa dance powder, isang sangkap na kayang lumikha ng ulan ngunit nagdudulot ng tagtuyot sa mga karatig na lugar, na nagdudulot ng kasiyahan sa iba at pagdurusa naman sa iba.
Habang naglilibot sa lungsod, nakatagpo nila sina Smoker at Tashigi na nagsisiyasat din sa mga kaganapan sa Alabasta. Bigla namang lumitaw si Portgas the Ace, isang makapangyarihang pirata na kapatid ni Luffy at isang commander ng Whitebeard Pirates. Sandaling nagbanggaan sina Ace at Smoker na nagbigay daan sa Straw Hats upang makatakas at magtipon muli. Muling nagkita sina Luffy at Ace na ipinaliwanag na hinahabol niya si Blackbeard, isang dating kasamahan na pumatay sa kapwa-miyembro ng Whitebeard Pirates. Ipinakita ni Ace ang kanyang kahangahangang kapangyarihan mula sa Flame Fruit, winasak niya ang ilang barko ng Baroque Works sa isang atake lamang. Nagpa siya si Ace na samahan ng Straw Hats pansamantala at naglakbay ang grupo sa disyerto patungo sa kabisera ng Alubarna. Unang dumating ang Straw Hats sa luntiang lungsod ng Yuba, ngunit natagpuan nila itong inabandona at natabunan ng buhangin. Ipinaliwanag ni na Vivi at Nami na ang paggamit ng dance powder, na lumikha ng artipisyal na ulan, ay nagdulot ng matinding epekto sa Alabasta, pinalala ang tagtuyot at nagpasimula ng kaguluhan. Sa kanilang paglalakbay sa disyerto, hinarap ng grupo ang maraming panganib, kabilang ang matinding init, pagkaubos ng tubig, at mabangis na mga hayop. Habang naglalakad sa disyerto, natuklasan ni Nami at Vivi ang mas mabilis na paraan ng paglalakbay at pansamantalang iniwan ang iba. Gayunpaman, sa kanyang pagsubok na makahabol, nahiwalay si Ace sa grupo. Nasalubong ni Luffy at ang iba pa ang isang pangkat ng mga desert bandits na sa una ay tila mapanganib ngunit kalaunan ay napatunayang walang masamang intensyon. Samantala, muling nagtagpo si Vivi at ang isang kaibigan mula sa kanyang pagkabata, isang dating kababata na minsang tinulungan ng kanyang ama, si King Cobra, ngunit naiwan ang kanilang bayan nang lumala ang tagtuyot. Humingi ng paumanhin si Vivi para sa pagkukulang ng kanyang ama, at sila ay nagkasundo. Nabalitaan ng Straw Hats ang tungkol sa isang maliit na nayon kung saan nagpapanatili ng kapayapaan ang mga pekeng tagapagbantay ng hukbong rebelde. Hiniling ni Vivi sa grupo na subukan ang kanilang determinasyon, at bagaman nagbalak umalis ng mga kalalakihan sa unang senyales ng panganib, sa huli ay nanindigan sila at pinatunayan ang kanilang kahandaan na ipagtanggol ang nayon. Habang naglalakbay sa disyerto, nakasalubong ni Ace ang isang bounty hunter na maling nag-aangkin na natalo na niya si Blackbeard upang makamit ang kasikatan. Inilantad ni Ace ang panlilinlang at nagpatuloy sa kanyang paghahanap kay Blackbeard matapos mapagtantong wala ito sa Alabasta. Bago umalis, ibinigay ni Ace kay Luffy ang isang misteryosong papel na tinatawag na Vivre Card, na sinabi niyang magbibigay daan para muling magtagpo sila balang araw. Habang naglalakbay, sina Luffy, Zoro, at Chopper ay naligaw at natagpuan ang napakalaking sinaunang ruins na nakabaon sa ilalim ng disyerto. Samantala, unti-unti nang nagkakatotoo ang plano ng Baroque Works na pabagsakin ang Alabasta. Nagtipon-tipon ang mga pangunahing ahente, kasama ang mga natitirang opisyal ng Baroque Works, upang makipagpulong kay Mr. Zero, Crocodile, habang isinasakatuparan na ang huling bahagi ng kanilang masamang plano. Nalaman ng Straw Hats na iniwan na ng rebeldeng hukbo ang Yuba at nagmarcha patungong Cat Orea, kung saan naghahanda si Koza na salakayin ang Alubarna, habang nakikipag-usap kay Toto, ama ni Koza, na pinagkatiwalaan ni King Cobra upang pangalagaan ang Yuba. Natanto ni Luffy ang paraan upang mapatigil ang sandstorm na sumasalanta sa rehiyon. Sa rain dinners, natuklasan ng mga opisyal ng Baroque Works ang tunay na pagkakakilanlan ng kanilang pinuno, si Mr. Zero, na walang iba kundi si Crocodile. Ipinahayag ni Crocodile na malapit nang maganap ang kanyang plano na pabagsakin ang Alabasta, gamit ang digmaang sibil bilang panakip sa kanyang mga ambisyon. Nang ibunyag ni Mr. 3 na buhay pa ang Straw Hats, pinarusahan siya ni Crocodile sa pamamagitan ng pagsipsip sa kanyang kahalumigmigan gamit ang kapangyarihan ng Sand Fruit at itinapon siya sa hukay bilang kabayaran sa kanyang kabiguan. Inutusan naman ni Crocodile si Miss All Sunday alias Nico Robin na tiyaking papatayin ng rebeldeng hukbo ang sinumang makita, lalo pang nagpapalala sa kaguluhan sa kaharian. Habang palis na ang Straw Hats mula sa Cat Orea, biglang huminto si Luffy at hinarap si Vivi tungkol sa kanyang plano na pigilan ang rebelyon sa mapayapang paraan. Iginiit ni Vivi na handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay para mailigtas ang Alabasta, ngunit tinawag ito ni Luffy na mapagkunwari at masyadong idealistiko ang kanyang plano. Ipinaalala niya kay Vivi na hindi lang siya ang nakataya, pati ang buhay ng lahat, kabilang na ang kanyang mga kasamahan. Sa wakas, napaluha si Vivi at tinanggap na kailangan nilang magkaisa upang pigilan si Crocodile. Pumunta ang Straw Hats sa Rain Base kung saan muling nakasalubong nila sina Smoker at Tashigi, na sinusubaybayan sila. Nang dumating sila sa Rain Dinners, ang kasino ni Crocodile, hindi nila alam na nahulog na sila sa kanyang patibong. Nahuli ni Crocodile ang karamihan sa Straw Hats, kasama si Smoker, at ikinulong sila sa isang kulungan na gawa sa sea stone, na nagpapahina sa kanilang mga kapangyarihan. Samantala, muling nakasama ni Vivi si Pell, ang tagapagtanggol ng hari, ngunit agad din siyang nahuli ni Miss All Sunday.
Ipinakita ni Crocodile ang kanyang makapangyarihang kakayahan mula sa Sand Fruit at sinimula na ang kanyang plano upang sakupin ang Alabasta. Dinukot niya si King Cobra at inutusan si Mr. Tuban Clay na magpanggap bilang hari. Ginamit ni Mr. Tu ang itsura ni Cobra upang utusan ang pagsira sa Nanohana, tinatakpan ng insidente ng dance powder at lalong pinasiklab ang galit ng mamamayan. Habang sinusubukang kunin ni Vivi ang susi ng kulungan, nabigo siya, ngunit biglang nakatanggap si Crocodile ng tawag mula sa isang nagpapakilalang Mr. Prince. Kalaunan, nabunyag na si Mr. Prince ay si Sanji, na tusong dinistract si Crocodile para malayo ito sa kasino. Habang wala si Crocodile, bumalik si Sanji upang sagipin ang Straw Hats. Natuklasan niyang buhay pa si Mr. 3, na nalunok ng isa sa mga Banana Gators, gamit ang kanyang Wax Fruit powers. Nagawa ni Mr. 3 na kopyahin ang susi at napalaya ni Sanji ang grupo. Habang binabaha ang silid, nagawang lumangoy ng Straw Hats at ni Smoker papalayo, inutusan ni Luffy si Zoro na iligtas si Smoker, at kahit labag sa kanyang kalooban, pinayagan ni Smoker silang makatakas, na pagtatantong niyang si Crocodile ang tunay na panganib. Matapos makatakas sa Rain Dinners, nagmadali ang Straw Hats at si Vivi sa pagtawid sa disyerto patungo sa Alubarna, kung saan magaganap ang huling labanan, ngunit biglang sinalakay ni Crocodile si Luffy, nagsimula ang unang laban nila. Napagtanto ni Luffy na walang epekto ang kanyang mga suntok kay Crocodile dahil sa Sand Fruit nito, na nagbibigay daan kay Crocodile na maging buhangin at umiwas sa anumang pisikal na atake. Sa kabila ng pagsisikap ni Luffy, madaling pinabagsak siya ni Crocodile at iniwan siyang halos patay sa disyerto. Sa bingit ng kamatayan, nailigtas si Luffy ni Miss All Sunday, na ibinunyag ang kanyang tunay na pangalan bilang Nico Robin. Pinagaling niya si Luffy at binigyan siya ng sapat na oras para makabawi. Samantala, pagdating ng Straw Hat sa Alubarna, malapit nang sumiklab ang revolusyon. Pilit na pinipigilan ni Vivi si Koza at ang rebeldeng hukbo, ngunit isang espeya ng Baroque Works sa hukbo ng hari ang nagpaputok ng bala, na nagbigay impresyon na ang Royal Army ang unang umatake. Sa kabila ng kaguluhan, muling nagsumamo si Vivi upang pigilan ang labanan, ngunit hindi narinig ang kanyang mga sigaw sa gitna ng kaguluhan. Habang papalapit ang rebeldeng hukbo, muntik nang matapakan si Vivi, ngunit nagawa siyang protektahan ni Kuro, ang kanyang tapat na spot-build dock. Malapit nang magsimula ang labanan para sa kapalaran ng Alabasta, natuklasan ni Sanji na tinalo ni Mr. Tuban Clay sina Usopp at Eyelashes at patungo na ito kay Vivi. Gayunpaman, nabunyag ang panlilinlang ni Mr. Tu nang tawagin niya sa maling pangalan si Kuro at hindi niya inalis ang benda sa kanyang braso, na naglantad ng kanyang tunay na pagkatao. Samantala, nahihirapan sina Usopp at Chopper sa laban nila kay Mr. 4 at Miss Merry Christmas. Umaatake si Miss Merry Christmas mula sa ilalim ng lupa habang si Mr. 4 ay nagpapaputok ng mga sumasabog na baseball gamit ang kanyang aso na si Lasso, isang baril na kumain ng dogdog fruit. Naisip ni Usopp na gumamit ng peking 5-ton hammer upang takutin ang kanilang kalaban, ngunit nabunyag itong panlilinlang at nabigo ang kanyang plano. Gayunpaman, ginamit ni Chopper ang kanyang talino upang manipulahin si Lasso, na nagpaputok ng isang baseball sa ilalim ng mga tunnel, na nagdulot ng pagguho at nagpahina sa kanilang mga kalaban. Nahuli ni Miss Merry Christmas si Usopp at tinukso siya sa pagsasabing patay na si Luffy, habang malubha niyang sinaktan si Usopp. Gayunpaman, sa tulong ni Chopper, nagawa ni Usopp na linlangin si Mr. 4 at nagawa nitong tamaan si Miss Merry Christmas, na nagresulta sa pagkatalo nito. Pagkatapos, ginamit ni Usopp ang mga sungay ni Chopper bilang tirador upang ihagis ang martilyo at tuluyang talunin si Mr. 4. Hinarap ni Sanji si Mr. Tuban Clay, at sa simula ay pantay ang kanilang laban. Gayunpaman, sinamantala ni Mr. 2 ang kahinaan ni Sanji sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang Nami, na nagpapahirap kay Sanji na umatake. Nang mapansin ni Sanji na kailangang bumalik ni Mr. 2 sa orihinal nitong anyo upang magamit ang kanyang Ballet Kenpo, sinamantala niya ito at pagkatapos ng matinding laban, nagtagumpay si Sanji na talunin si Mr. 2. Nagdesisyon si Vivi na ipasabog ang palasyo gamit si Shaka upang makalikha ng sapat na kaguluhan at pigilan ang hukbo ng mga rebelde, sa pag-asang mailantad ang katotohanan. Ngunit bago niya maisagawa ang kanyang plano, dumating si Crocodile dala ang bihag na si Haring Cobra. Samantala, laban ni Nami kay Miss Doublefinger, hinarap ni Nami si Miss Doublefinger ngunit nahirapan siyang kontrolin ang bago niyang sandata, ang Flame Attack na ginawa ni Usopp. Habang sinusubukan ni Nami ang iba't ibang kakayahan ng Flame Attack, isiniwalat naman ni Crocodile kay Vivi ang kanyang tunay na pakay, ang sinaunang sandata na Pluton, na pinaniniwalaang nakatago sa Alabasta. Sa kalaunan, natalo ni Nami si Miss Doublefinger gamit ang Tornado Tempo, na nagpapakita ng kanyang malaking pag-unlad sa pakikipaglaban.
Samantala, hinarap ni Zoro si Mr. One si Das Bones, na may kapangyarihan ng Dice Fruit na nagpapahintulot sa kanya na gawing bakal ang kanyang katawan. Dahil dito, walang bisa ang mga atake ni Zoro, matindi ang tinamong sugat ni Zoro at halos mapunta na siya sa limitasyon, ngunit natutunan niyang maramdaman ang breath ng lahat ng bagay, na nagbigay daan sa kanya na hiwain ang bakal sa kalooban. Gamit ang bagong kasanayang ito, tinalo ni Zoro si Mr. One gamit ang isang malinis at tiyak na hiwa na nagmarka ng malaking tagumpay sa kanyang paglalakbay bilang isang mandirigma. Matapos ibunyag ni Vivi ang plano ni Crocodile kay Koza, sinubukan niyang pigilan ang labanan, gayunpaman, naghasik ng kaguluhan ang mga ahente ng Baroque Works, at sa gitna ng kaguluhan, nabaril si Koza, sa kabila ng kanyang pagsisikap, patuloy pa rin ang digmaan, lalo pang nilulubog ang Alabasta sa kaguluhan. Luffy laban kay Crocodile, ikalawang laban itinapon ni Crocodile si Vivi mula sa isang mataas na lugar upang mamatay, ngunit dumating si Luffy sa tamang oras upang sagipin siya. Muling hinarap ni Luffy si Crocodile sa ikalawang pagkakataon, sa pagkakataong ito ay natutunan na niyang ang kahinaan ni Crocodile ay tubig. Sa pamamagitan ng pagbasa sa sarili ng tubig, nagawa ni Luffy na tamaan si Crocodile, na nagbigay ng mas patas na laban sa kanilang dalawa. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagsisikap, muling natalo si Luffy nang gamitin ni Crocodile ang kanyang kapangyarihan upang alisin ang kahalumigmigan mula sa lupa, na nagpahina kay Luffy at halos hindi na siya makalaban. Habang nagmamadali ang Straw Hats na hanapin ang napakalaking bombang itinanim ni Crocodile, pinilit ni Nico Robin si Haring Cobra na dalhin siya sa libingan kung saan nakatago ang poneglyph na naglalaman ng lokasyon ng Pluton. Sinubukan ni Tashigi na pigilan sila ngunit nabigo at natalo siya ni Robin. Pagdating ni Crocodile sa libingan, inutusan niya si Robin na isalin ang poneglyph, gayunpaman, nilinlang siya ni Robin sa pagsasabing ang poneglyph ay naglalaman lamang ng makasaysayang impormasyon at walang binanggit tungkol sa Pluton. Nang matuklasan ang kanyang panlilinlang, sinaksak ni Crocodile si Robin at iniwan siyang halos patay. Matapos makabawi mula sa pagkatalo, sinundan ni Luffy si Crocodile sa libingan para sa kanilang huling laban. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Luffy ang sarili niyang dugo upang kontrahin ang kapangyarihan ng buhangin ni Crocodile, na nagbigay daan upang makapagpataw siya ng matitinding suntok. Ngunit ibinunyag ni Crocodile ang kanyang laso na kawit na intensyong tapusin si Luffy ng tuluyan. Sa kabila ng panganib, tumanggi si Luffy na sumuko, determinado siyang iligtas ang Alabasta. Samantala, natagpuan ni Vivi ang bomba at tumawag ng tulong sa Straw Hats. Nilabanan nila sina Mr. Seven at Miss Father's Day, na nagbabantay sa bomba, ngunit natuklasan nilang ang bomba ay may time fuse, na nagiging imposible para sa kanila na ma-deactivate ito. Nang malapit nang sumabog ang bomba, dumating si Pel at dinala ang bomba sa himpapawid. Sa isang makasakripisyong hakbang, iniangat niya ang bomba sa kalangitan, kung saan ito sumabog, iniligtas ang Alabasta mula sa ganap na pagkawasak. Huling laban ni Luffy at Crocodile. Nagsimula ang huling sagupaan ni Luffy at Crocodile, ngunit nahihirapan si Luffy dahil sa laso na ginagamit ni Crocodile. Sa kabila ng panghihina, nagawang talunin ni Luffy si Crocodile sa pamamagitan ng isang malakas na suntok na nagpatalsik kay Crocodile sa hangin matapos niyang itapon ito sa solidong bedrock. Habang bumabagsak si Crocodile, sa wakas ay bumalik ang ulan sa Alabasta, pinapakalma ang mga sundalo sa magkabilang panig. Gayunpaman, kahit bumabagsak na ang ulan, may ilang rebelde pa ring nais ipagpatuloy ang laban, ngunit dumating si Igaram dala ang pruweba ng pagiging inosente ni Haring Cobra, na sinuportahan ni Koza, na nagbunyag ng katotohanan sa lahat. Nagkita-kitang muli ang Straw Hats, si Vivi, at si Haring Cobra, ngunit sila ay bumagsak mula sa sobrang pagod at pinsala. Nakita ni Tashigi ang kanilang kabayanihan at inutusan ng mga marino sa kanyang pamumuno na huwag hulihin ang Straw Hats. Kinalaunan, sina Tashigi at Smoker ang binigyan ng kredito sa pagkatalo ni Crocodile at nabigyan ng promosyon ng gobyerno. Gayunpaman, parehong nakakaramdam ng kawalang katarungan ang dalawa. Alam nilang ang Straw Hats ang tunay na nagligtas sa Alabasta. Narescue si Luffy mula sa gumuhong libingan kung saan niya nilabanan si Crocodile at dinala sa palasyo ni Cobra upang makapagpahinga. Pagkagising niya, isang engranding salo ang inihanda bilang pagpupugay sa Straw Hats. Habang nagdiriwang, natanggap ni Igaram ang balita na tumaas ang bounty ni Luffy sa 100 million berries, habang ang kay Zoro naman ay tumaas sa 60 million berries, isang patunay ng kanilang lumalaking reputasyon. Habang naghahanda ng umalis ang Straw Hats, inabisuhan sila ni Mr. Tuban Clay na magkita sila upang makuha ang kanilang barko at maiwasan ang blockade ng mga marino. Bago sila umalis, pinakiusapan ni Vivi si Igaram na siya ang humarap sa mga tao para sa kanyang talumpati.
Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Vivi ang desisyon niyang di siya sumama sa Straw Hats ngunit tinanong kung ituturing pa rin ba siyang kaibigan kung sakaling magkita silang muli dahil hindi sila makasagot ng malakas upang hindi mabulgar ang pagkatao ni Vivi. Tahimik na itinaas ng Straw Hats ang kanilang mga braso, ipinapakita ang X markang nag-uugnay sa kanilang pagkakaibigan, isang tahimik ngunit makapangyarihang simbolo ng kanilang hindi matitinag na samahan. Habang tumatakas ang Straw Hats, nagsakripisyo si Bon Clay at ang kanyang mga tauhan upang protektahan sila mula kay Hina, isang opisyal ng marino. Ginamit nila ang kanilang sarili bilang panlilinlang upang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga kaibigan. Habang naglalayag ang Straw Hats, biglang lumitaw si Nico Robin, dating kilala bilang Miss All Sunday, sa kanilang barko. Nagulat ang lahat nang hilingin niyang sumama sa kanilang crew. Ipinaliwanag niyang wala na siyang dahilan upang manatili sa Baroque Works, bagaman may pagdududa ang ilan, pinayagan siya ni Luffy na manatili, naniniwala siyang tapat si Robin sa kanyang hangarin. Samantala, nabunyag na nakaligtas si Pel sa pagsabog ng bomba, tahimik siyang nakatayo sa harap ng sarili niyang libingan, simbolo ng kanyang sakripisyo at debosyon sa Alabasta. Habang naglalayag pa rin ang crew, biglang itinuturo ng logpost ni Nami ang direksyon papunta sa langit. Sa di inaasahang pagkakataon, isang malaking barko ang bumagsak mula sa himpapawid at lumagpak malapit sa kanila. Nang imbestigahan nila ito, natagpuan nila ang isang mapa na binabanggit ang isang isla na tinatawag na Skypiea. Habang naghahanap sila ng paraan para makarating doon, nakatagpo nila ang Masira Salvage Crew, isang pangkat ng piratang mukhang unggoy na dalubhasa sa pagkuha ng kayamanan mula sa mga lumubog na barko. Dahil kulang pa ang impormasyon tungkol sa Skypiea, nagpa siya ang Straw Hats na magtungo sa Jaya Island upang maghanap ng sagot. Ang pangunahing bayan ng Jaya, ang Mock Town, ay puno ng kilalang mga piratang mahilig makipagbasag ulo. Nakaharap ni Luffy at Zoro si Bellamy Dahina, isang malupit na piratang tinatawanan ng kanilang pangarap na marating ang Skypiea at tuklasin ang mundo. Binugbog sila ni Bellamy at pinagtawanan ang kanilang hangarin na sundan ang kanilang mga pangarap. Matapos ang insidenteng ito, nakilala ng crew ang isang misteryosong lalaki na kalaunan ay natuklasang si Blackbeard Marshall Ditich. Nagbigay si Blackbeard ng isang makabuluhang pahayag, ang pangarap ng isang tao ay hindi kailanman namamatay, na muling nagpalakas ng loob kay Luffy. Habang papalayo sa Mocktown, nakasagupan ng Straw Hat si Shoujo, isa pang monkey-like salvager at kapatid ni Masira. Ang engkwentro na ito ay nagdala sa kanila kay Mont Blanc Cricket, isang inapo ni Mont Blanc Nolan, na kilala bilang sinungaling matapos sabihin na may gintong lungsod sa Jaya. Dahil sa obsesyon na patunayan ang katotohanan, patuloy na hinahanap ni Cricket ang mga labi ng nawawalang lungsod. Ipinaliwanag ni Cricket na maaari lamang makarating ang Straw Hat sa Skypiea sa pamamagitan ng pagsakay sa Knock-Up Stream, isang napakalakas na vertical na alon na nagtutulak ng mga barko paitaas sa langit, ngunit upang matukoy ang eksaktong lokasyon kung saan lilito ang alon, kailangan nilang mahuli ang Southbird, isang nilalang na may kakayahang gabayan sila sa magulong alon ng Grand Line. Habang abala sa paghahanap ng Southbird, nilusob ni Bellamy at ng kanyang crew ang tahanan ni Cricket at ninakaw ang mga gintong artifact na pinaghirapan nitong makuha sa paglipas ng mga taon. Nang bumalik si Luffy at nalaman ang nangyari, nagpa siya siyang maghiganti, bumalik siya sa Mocktown at hinarap si Bellamy. Sa isang malakas na suntok, pinabagsak ni Luffy si Bellamy at nabawi ang mga ninakaw na artifact, binibigyan ng hustisya si Cricket. Samantala, ang world government ay lalong nag-aalala sa lumalawak na impluwensya ni na Whitebeard, Shanks, at Luffy. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang susunod na hakbang, unti-unti nilang napagtatanto na ang mga aksyon ni Luffy ay nagbabadya ng malaking banta sa kanilang kapangyarihan. Habang abala ang mga Straw Hat, abala rin ang world government sa paghahanap ng papalit kay Crocodile bilang bagong Warlord of the Sea, Shichibukai. Sa hindi inaasahang pangyayari, isa sa mga tauhan ni Blackbeard ang dumating ng walang paanyaya at iminungkahi ang kanyang kapitan bilang kandidato. Samantala, sa tulong ni na Pag-aya at Kones, inayos at pinahusay ang Going Merry upang makalipad ito, gamit ang Knock-Up Stream, isang dambuhalang haligi ng tubig na pumapailang sa langit, matagumpay na naihatid ang Straw Hat crew patungong Sky Island. Pagdating nila sa White Sea, isang dagat sa itaas ng mga ulap, muntik nang mahulog si Usopp ngunit nasagip din sa huling sandali. Di nagtagal, inatake sila ng isang misteryosong mandirigma ngunit nailigtas sila ni Gunfall, ang tinaguriang Knight of the Sky. Paglapit nila sa hangganan ng Skypiea, dinala sila sa tinatawag na Upper Realm. Doon, sinalubong sila ni Kones at ng alaga niyang si Su. Ipinaliwanag ni Kones at Pag-aya ang pamumuhay sa Skypiea at ipinakilala sa kanila ang mga dial, kakaibang teknolohiya ng langit. Habang si Nami ay natututo tungkol sa panganib ng Forbidden Forest, naghihintay naman ang iba sa pagbabago ng hangin, ngunit bigla silang sinalakay ng White Berets, ang mga pulis ng Skypiea, na nagpataw ng Heaven's Judgment dahil sa ilegal na pagpasok.
Nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng Straw Hats at ng White Berets na lalo pang nagpasidhi ng tensyon bago pa man sila makabawi. Sina Chopper, Robin, Nami, at Zoro ay dinukot ng isang dambuhalang Sky Shrimp at dinala sa upper yard. Sina Luffy, Sanji, at Usopp ay agad na humabol sa tulong ni Kones na nagbigay sa kanila ng bangka, pero binalaan silang ito ay isang patibong. Halos tamaan din si Kones ng Heaven's Judgment dahil sa pagtulong niya. Pagpasok ng grupo sa upper yard, nadiskubre nilang puno ito ng mga nakamamatay na patibong. Kalaunan ay nakarating sila sa Ordeal Gates kung saan napilitan silang magkahiwa-hiwalay. Sina Robin, Zoro, at Nami ay naglakbay sa gubat habang si Chopper ay naiwan upang bantayan ang barko. Sina Luffy, Sanji, at Usopp ay hinarap naman si Priest Satori sa Ordeal of Balls dahil sa kanyang mantra, naging delikado ang laban, pero sa bandang huli ay natalo siya ni Luffy. Samantala, sinalakay si Chopper ni Priest Shira at napilitan siyang hipan ng plotang ibinigay ni Gunfall. Tinangkang tumulong ni Gunfall ngunit natalo rin siya. Tumalon si Chopper sa tubig upang iligtas siya. Nailigtas sila ng mga dambuhalang Southbirds at ibinunyag nila na si Gunfall ay dating god o pinuno ng Skypiea. Sa kabilang dako, nadiskubre ni Nami, Robin, at Zoro na ang upper yard ay gawa sa tunay na lupa, isang bihirang bagay sa langit. Nalaman nilang dating bahagi ito ng Jaya, ang islang isinulat ni Mont Blanc Nolan sa kanyang mga tala. Habang lumalalim ang mga rebelasyon, inilunsad ng mga Shan-ian ang isang malawakang pag-atake sa upper yard upang bawiin ang kanilang lupang ninuno. At sa wakas, muling nagtipon ng Straw Hat Crew at nagbahagi na ng kani-kanilang mga karanasan. Inalagaan ni Chopper si Gunfall habang pinaplano ng grupo kung paano nila mahahanap ang alamat na gintong itinatago sa upper yard. Nakipagkaibigan sila sa isang grupo ng Sky Wolves at isinalaysay ni Gunfall ang kasaysayan ng upper yard, ang koneksyon nito sa Jaya, at ang alitan sa pagitan ng Skypieans at Shan-ians. Samantala, inalis ni Enero ang mga limitasyon sa kanyang mga pari, pinapayagan silang kumilos ayon sa nais nila. Isang gabi, nakita ni Usopp ang isang misteryosong figura na nag-aayos ng Going Merry. Kinabukasan, laking gulat ng lahat nang makita nilang maayos na ulit ang barko at parang bagong-bago. Pinaghandaan ng crew ang susunod nilang hakbang. Habang papunta sila sa mga guho, nagkahiwalay ang grupo nang atakihin sila ng isang dambuhalang python. Nahati sina Luffy, Zoro, Robin, at Chopper. Sa gitna ng kaguluhan, tinalo ng mandirigmang Shan-ian na si Viper si Priest Shira at inihayag ang kanyang misyon na bawiin ang kanyang lupang tinubo ang buhay. Kasabay nito, nagbigay ng isang nakakatakot na hula si Enero, na nagsabing tanging ilan lamang ang makakaligtas sa kanyang plano. Hinarap ni Zoro ang mandirigmang Shan-ian na si Bram at tinalo siya gamit ang kanyang bagong teknik, ang One Sword Style 36-pound Phoenix. Si Luffy naman ay nakipaglaban kay Viper pero nahulog sa mga ilalim ng guho. Biglang dumating si Enero sa Going Merry at ipinakita ang kanyang tunay na layunin, ang nakatagong lungsod ng ginto, ang Shandora. Pinatulog niya sina Usopp at Sanji, at pagkatapos ay nawala, iniwan ng mga kapatid ni Satori, sina Hattori at Katori, upang maghayganti. Nakipaglaban si Chopper kay Priest Gedeso na lumabas na isang sobrang tanga. Sa kabila ng hirap, nagtagumpay si Chopper at pinatumba siya pababa sa Blue Sea. Tumulong sina Kones at Pag-aya sa batang si Aiza at nagtungo patungong upper yard habang patuloy na tinatalo ni Enero ang mga Shan-ian. Nakipaglaban sina Gunfall at Nami kay Hattori at Katori. Natalo ni Nami si Hattori habang tinalo ni Gunfall si Katori. Inihayag na ang katawan ni Enero ay gawa sa purong kidlat kaya't siya ay halos hindi matamaan. Habang nag-iimbestiga sa mga guho, inatake si Robin ni Yama, ang napakalaking chief enforcer. Madali niyang tinalo si Yama at natuklasan ang alamat ng Shandora. Dumating si Priest Om at ikinulong ang ilang mga mandirigma, kabilang sina Zoro, Gunfall, Nami, at Aiza, sa isang mapanganib na kulungang bakal na puno ng mga tinik. Samantala, nilulon ng dambuhalang python sina Nami at Gunfall. Tinalo ni Zoro si Om, at nagsimulang maintindihan ng mga natirang mandirigma ang dahilan ng rampage ng Python. Nagbalik si Enero, at nagsimula na siyang bawasan ang bilang ng mga makakaligtas, ayon sa kanyang prediksyon ng survival game. Winawasak niya ang mga itaas na guho gamit ang isang malupit na lightning attack, pinabagsak ang lahat sa nawawalang lungsod sa ibaba. Malubhang nasaktan si Gunfall at pinatulog ni Enero si Robin nang subukan niyang pigilan siya. Nakipaglaban si Zoro kay Enero at hinangaan siya sa lakas, ngunit sa huli ay tinalo din siya. Gumamit si Viper ng makapangyarihang reject dial, pansamantalang natalo si Enero, ngunit nakarecover siya at tinalo sina Zoro at Viper. Napansin ni Nami kung gaano ka-dangerous si Enero, kaya't sinundan siya papunta sa kanyang lumilipad na arka, ang Maxim. Nakaligtas si Luffy mula sa Python kasama si Aiza at natutunan ang lokasyon ni Enero. Pagkatapos sabihin sa kanya ni Aiza kung saan pupunta si Enero, nagtakda si Luffy na pigilan siya.
Nagsimula ang tanging labanan nina Luffy at Enero habang si Kones ay nagbigay babala sa mga Skypians tungkol sa plano ni Enero na ganap na wasakin ang Skypia. Inilunsad ni Enero ang kanyang makina, tinawag niya itong Death Pia na nilikha upang lipulin ang buong Sky Island. Tinatamaan si Luffy at nahulog mula sa Arc Maxim, at si Nami ay buong tapang na humarap kay Enero, samantala, sumakay sina Sanji at Usopp sa Arc upang iligtas siya. Habang bumababa ang mga ulap ni Enero sa Skypia, nagsimula ang malawakang evacuation pero tumatakbo na ang oras at tanging isang bahagi lamang ng populasyon ang nakaligtas habang patuloy na tumitindi ang huling laban. Ibinalik ni Wiper ang kwento ni Mont Blanc Noland at Calgara, isang alamat na naganap mahigit 400 taon na ang nakaraan, noong ang Upper Yard ay bahagi pa ng Jaya. Si Calgara ay ang matapang na mandirigma ng mga Shan Ian, at si Noland ay isang manlalakbay mula sa North Blue, ang ninuno ni Mont Blanc Cricket. Bumuo ng matibay na pagkakaibigan sina Noland at Calgara at naging simbolo ng pagkakaisa ng mga Banyaga at Shan Ians. Namuhay sila ng mapayapa, kasama ang mga tagabayan at ang crew ni Noland, ngunit nagbago ang lahat nang hindi sinasadyang pumutol si Noland ng isang banal na kagubatan ng mga puno, na pinaniniwalaan ng mga Shan Ians na tahanan ng mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Lumaban ang mga tagabayan kay Noland at sa kanyang crew, at naglahong lahat ang pagkakaibigan. Si Calgara, gayunpaman, ay nangako na muling makikita si Noland, patuloy na umaasa sa kabila ng hindi pagkakaunawaan. Matapos ang pagbitay kay Noland dahil sa kanyang pagkakaloko tungkol sa lungsod ng ginto, nagtayo ang mga Shan Ian ng isang estatwa bilang pag-alala sa kanya na nagpatibay sa kanyang tapang. Sa kasalukuyan, winasak ni Enero ang Angel Island gamit ang kanyang napakalakas na lightning attack na tinutupad ang kanyang apocalyptic na pananaw. Ginawa ni Luffy ang kanyang misyon na tunugin ang gintong kampana hindi lamang upang wakasan ang digmaan, kundi upang magpadala ng mensahe pababa sa Blue Sea, upang malaman ni Mont Blanc Cricket na ang lungsod ng ginto ay totoo. Nahanap ni Nami ang 100 patungong Enero sa loob ng Arc Maxim, at ipinadala ang mensahe sa iba upang putulin ang Giant Jack, ang dambuhalang istruktura ng beanstalk na humahantong sa kampana. Pinutol ni Zoro ang bahagi nito, ngunit tinamaan siya ng kidlat ni Enero. Habang unti-unting nawawala ang pag-asa, nag-aatubili si Wiper ngunit iginiit na bilang inapo ni Calgara, tungkulin niyang tunugin ang kampana. Sinubukan ni Usopp na tulungan gamit ang kanyang exploding stars, ngunit nabigo. Sinabi ni Robin kay Wiper na naghihintay si Mont Blanc Cricket at determinadong tutunog ni Luffy ang kampana para sa kanya. Sa inspirasyon, ginamit ni Wiper ang huling rejectile at winasak ang natitirang bahagi ng Giant Jack, nililinaw ang daan. Si Luffy at Nami ay sumugod sa natitirang bahagi ng Giant Jack at nakipaglaban si Luffy kay Enero sa isang tanging laban. Ang mga powers ng kidlat ni Enero ay walang silbi laban sa rubber na katawan ni Luffy, ngunit ginamit ni Enero ang kanyang talino at iba pang mga kakayahan upang gawing brutal at nakakapinsala ang laban. Matapos ang isang matinding labanan, tinalo ni Luffy si Enero sa pamamagitan ng isang napakalakas na suntok, pinatama siya sa Golden Bell. Ang tunog ng kampana ay umabot hanggang sa kalangitan at bumaba sa Blue Sea, nagsisilbing hudyat ng pagtatapos ng 400 taong digmaan at patunay na totoo ang lungsod ng ginto. Narinig ni na Mont Blanc Cricket at ng Saroyama Alliance ang tunog ng kampana, at napagtanto nila na ang lungsod na kanilang hinahanap ay nasa kalangitan lamang. Si Enero, na tinalo, ay tumakas patungong Blue Sea at nagpunta sa Fairyville na ipinakita bilang ang buwan. Nagdiwang ang mga Skypians at Shan Ians, nagkakasama sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mga siglo. Nagdaos sila ng isang malaking bonfire bilang pagdiriwang ng kapayapaan. Habang sinusuri ni Robin ang Golden Bell, natagpuan niya ang isang poneglyph na may nakaukit na mensahe mula sa nakaraan, na iniwan ni Goldie Roger, na marunong magbasa ng sinaunang wika. Ngayon ay alam na nila na sila ay isang hakbang na lamang palayo sa paghahanap ng tunay na kasaysayan at ang Rio Poneglyph. Bago umalis, kinuha ng Straw Hats ang ginto na nakatago sa tiyan ng dambuhalang python, at habang bumababa sila mula sa Skypia, tumunog muli ang Golden Bell, isang huling pasasalamat at paalam mula sa mga Sky People. Ngunit habang sila ay dumadapo, ang kanilang kaligayahan ay hindi tumagal, dumapo sila direkta sa isang marine base. Matapos mahulog mula sa Skypia, nag-crash ang Going Merry sa isang marine fortress, kaya't inisip ng mga marines na isa itong ghost ship mula sa kalangitan. Nagkawatak-watak ang mga Straw Hats sa buong base at nagsimula silang magtago upang maiwasan ang pagkahuli.
Si Sonji ay nakapasok sa kusina at gumulat sa mga marine chef sa pamamagitan ng pagtuturo ng tamang teknik sa pagluluto, kaya't nakuha niya ang kanilang respeto. Nahuli si Zoro, habang sina Chopper at Nami ay nagpanggap ng mga medical assistants, tinutulungan ng isang mahiyain na marine doctor sa paggamot sa mga sugatang kasamahan. Samantala, si Robin at Usopp ay parehong nagpanggap na isang inspector, kaya nagkaroon ng kalituhan. Sa huli, si Usopp ay ikinulong kasama si Zoro. Nagkaharap sina Luffy at Sanji sa commander ng fortress, si Jonathan, na may kalmadong ugali at matalinong isip kaya't naging hamon ang kanilang laban. Sa isang katangahan, ang totoong inspektor na si Condoriano ay nakulong din, kaya't dumami ang kalituhan, nagsimulang hinanap nila Luffy at Sanji ang isang misyon upang iligtas sina Usopp at Zoro, na naghihirap sa pagtakas sa mahigpit na seguridad ng Marine Base. Nagtipon ng buong crew, ngunit napalibutan sila ng mga Marines, ginamit nila si Nami bilang isang pekeng hostage, niloko ang mga gwardya, at nakabalik sa Going Merry, na tinakpan bilang isang marine vessel, nagdesisyon sila na kunin ang kanilang ninakaw na yaman bago tumakas. Hinati ni Usopp ang crew sa dalawang grupo, isa para kunin ang kanilang ginto, at isa para kunin ang kanilang waiver, maliit na bangka. Pumunta sina Luffy at Nami sa kwarto ng kapitan at nakuha ang kanilang yaman, nang akala ni Jonathan na napalibutan na niya sila. Ginamit ng Straw Hats ang kanilang mga matatalinong trick, kasama na ang impact dials at flame dials, upang itulak ang barko at palakihin ang octopus balon, kaya nakatakas ang Merry. Sa kalaunan, nakarating ang crew sa isang bagong isla at nakatagpo kay Marine Admiral Aokiji Kuzan, isang tao na mukhang tamad at walang pakialam, ngunit may nakakatakot na lakas. Ipinakita niya ang kanyang ice fruit power sa pamamagitan ng pagyeyelo ng karagatang makakatulong sa mga stranded na naglalakbay. Inihayag ni Aokiji na hinahanap niya si Robin, tinuturing siyang isang delikadong tao dahil sa kanyang nakaraan, sinubukan silang pigilan ni Luffy, Zoro, at Sanji ngunit talo sila sa lakas ni Aokiji, binfreeze ni Aokiji si Robin ng solid, ngunit pinatawad ang crew, sinasabing may utang siyang pabor sa kanila dahil sa pagkatalo nila kay Crocodile, dinala ng Straw Hats ang nagyayelong si Robin sa barko, at pinainit siya ni Chopper at Usopp gamit ang shower ng barko. Pabalik sa dagat, napansin ng crew ang isang dambuhalang palaka na lumalangoy, kaya't pinilit ni Zoro na sundan ito, dinala sila nito sa isang maliit na isla na mayroong parola, biglang dumaan ang isang napakalaking sea train, muntik nang mabangga ang Going Merry at itinulak ang dambuhalang palaka. Dito nagsimula ang Water 7 Saga, kung saan may mga bagong kaaway, isang misteryosong shipwright city, at marami pang mga hamon ang naghihintay sa crew.